kalibugan na may aral. Let's welcome Antoinette and Wamos! Hey! Let's go sa ating pampatigas ng pundasyon. Handa na ba kayo sa Taurus position? Guys, kwento natin. Paano ba tayo naging mag-friendship? Bago muna tayo tumukol dyan, medyo sensitibo yung mga usapin natin ngayong araw dito. Yes. At para hindi na rin tayo mabash. At least maaga natin sinabi sa kanila na kung open-minded ka, panoodin mo to. Pero kung hindi, huwag mo panoorin. Tsaka may aral kasi to, hindi lang puro kalibugan, di ba? Yes, syempre. Hindi, tsaka para maiwasan din na panood ng mga ibang bata talaga nung medyo maliit pa. Pero kung open ka, bahala ka pa rin, di ba? Actually, ito talaga, na kaya ako din to ginawa, is para sa ibang mga kabataan. Yes. Pero kung ang isang bata, or let's say minor, kasi hindi naman dapat ito pinapanood ng 2. Dapat ito pinapanood to ng mga teenagers, or kahit mga 12 to 10. Matutunan sila sa mga... Oo, para matutunan kayo at alam ninyo, pero dapat kayo po ay may maggabay ng magulang. Yes. Hindi matutunan mag-sex, ha? Oo, hindi matutunan. Matutunan na may mga bagay na hindi dapat gawin. Yes, at dapat din gawin. Oo. Okay. So, isa siyang learning experience para sa mga kabataan, pero dapat po ay may gabay ng magulang. Again, this is actually R18. Okay? So, ayan, kiniklear na namin. Kiniklear na natin para at least klaro lahat. Oo. At saka marami din sa mga, naman kasi adult, maraming gusto talaga makaalam ng buhay kantutan ni Wamos at ni Antoinette. Kasi mami, ikaw yung first na gumawa nito eh. Actually, walang nag-interview sa amin ng ganito, ikaw lang. Ikaw lang. Parang abnormal ako. Ba't naisip ko magtanong ng mga ganitong bagay? Okay, sige. Simulan na muna natin sa ating friendship. Paano ba tayo nagkakilala? Nagkakilala tayo kay Rob. At hindi po kami talaga maayos nung una. Hindi talaga kami bate. Actually, hindi kami okay talaga ni Mami Oni kasi dati alam ko, feeling ko galit na galit sa akin si Mami Oni. Anong feeling mo? Totoo yun? Hindi, talagang syempre, yung pinil ko na talaga, puta galit sa akin to si Mami Oni. Nung mga pandemic nun eh. Tapos, nung sinandalan ko, may pinost kasi ako noon na picture na nakasandal ako sa sasakyan. Tapos parang ang comment mo ata doon, excuse me, wag mong sandalan yung sasakyan ko. Baka madumihan. Magasgasan. At madumihan. Hindi kasi ganito yan. Kaya ako nainis kay Wamos kasi syempre, ando kami sa part na inis ako sa ex ko. Kasi nga, kay Rob. Kasi nga, naapektuhan yung kay Tyronia. Parang ganon. So ngayon, ang nangyari, nag-content kayo na inaagaw mo yung parang bolt na safe na, safe pero nabubitbit ang gaan-gaan. So ngayon, parang ginoke doon ni Wamos ng, sa'yo ba to? Sa'yo ba to? Oo, akin yan, sabi ni Rob. Tapos sabi niya, di naman sa'yo to, kay Tyronia to eh. Nung time na yun yung issue namin ni Rob na kinuha niya yung pera ni Tyronia sa bangko. Diba? Kasi parang ginagawa mo katatawanan yung nangyari sa baby girl ko. Diba? Kaya nung time na yun, ito nakikisali pa eh. Tapos nagka-PM tayo. Di ko alam ako ba nag-PM sa'yo o ikaw nag-message ako sa'yo, humingi ako ng sorry. Pagka-sorry niya, tsaka ako minessage yung picture na nakagaroon siya sa kotse, babawiin ko dapat yun kay Rob. Kasi pera ko yun eh. So, anong nangyari, sabi ko, tsaka, wag mong sandalan yung kotse ko, baka madumihan, tsaka magasgasan. Yung panahon na kasi na yun, wala naman kasi talaga akong kaaway ng mga influencer noon dati. Ngayon ba meron na? Hindi, wala pa. Nung araw na yun, parang, syempre, guilty din ako na putang ba't nagawa namin ito na ganitong bagay. Tapos hanggang sa nag-chat nga ako sa'yo, tapos humingi ako ng sa'yo, ng sorry. Sorry. Tapos after, parang wala nangyari, in-invite pa ako sa debut ni Tonet. Tapos in-invite ko siya, kasi open for friendship naman kasi kami. Kumbaga gusto namin lumawak yung mga kaibigan namin. Pero kasi di ba hindi ka pa rin huminto? May ginagawa pa din kayo nung kalbo ako. Hindi na kasi sa akin nanggagaling yung content na yun. Pero bago ako mag-sorry sa'yo, tapos na lahat ng mga content na yun. Hindi, nung nagkalbo ako. Tapos na, mas nauna nga yung kalbo bago yung Mas nauna kalbo ka na nun mas nauna yung kalbo ka. Mas nauna yung sa Volt kasi yun yung issue namin sa Tulfo. Tapos nagkalbo ako. Tapos kayo ng ginagano mo si Rob. Tapos si Rob hindi makalaban sa'yo. Ang laki-laking tao ni Rob. Kasi meron pala kaming endorser na barbershop. Kaya kaya napunta doon. Pero kinakalbo mo siya, yun yung trending akong kalbo ako. Oo nga, yun natutulog siya. Oo, tapos gaganunin mo siya. Siyempre, naman siya, kinukulit na ng mga tao ng hala, ganyan, kalbo si Mami Oni, kaya nagkakalbo-kalbo kayo, Tapos timing, ewan ko kung timing ba, talagang sinadya ba talaga yun. Pero kasi ang best friend ko talaga si Rob. Si Rob Moya talaga best friend ko. Talagang lagi kaming magkasama noon.
kung saan. Hindi, actually, pag ginawa to ka din naman din talaga niya sa akin. Sobrang positive, sobrang love na love ko din talaga nun. Love na, mahal ko yung Sir Moya talaga. Oo. Kahit pagka magkita kami, baka i-kiss ko pa ngayon yun eh. Pag nagkita kami. Best friend ko talaga siya. Kumbaga parang sa kulitan, sa tawanan, nandyan, dalawa kambal, parang ganun. Tsaka sinabi ko talaga kay Wamos, alam ko naman eh. Di ba? Na hindi ko nag-iisip tong content na yan eh. Tapos ang reply lang niya, sorry po talaga sa lahat. Ay, di niya sinagot. Ibig sabihin, tama ako. Dapat hindi po ako po nag-isip niya. Hindi, gaganon siya eh. Di ba? Kaso, hindi niya na sinagot. So, ibig sabihin, totoo nga. Alam ko naman, kilala ko naman sarap. Tsaka matagal naman na yun. Ano naman na yun? Wala naman yun. Napag-usapan lang natin. Napag-usapan lang. Nachika lang. Tapos nagkita na tayo noon. Sa Okay event. na tayo sa event na. Yung meron na tayong mga... Anong event nga yun? Yung parang awarding kami. Awarding. Oo. May awarding tayo ng mga vlogger, mga influencer noon. Sa Doon Okada. tayo nag-meet. Oo. Doon mo din na unang nakita si Mami Oni. Oo, doon talaga. Never kami namit talaga ni Wam. As in ever. Chat Ako lang din, yun lang, yun yung ano first. lang. At saka hindi din ako kasi lumalabas. May sinabi pa nga ako sa'yo nun, di ba? Anak, nakakita ka na ba ng lamok? Lamok. Sabi ko, ayun yung lamok ko. Mami, sabi ko, maliit pa siya ayun nun. o. Sabi ko gano'n. Tapos parang joke na lang. Kasi syempre awkward yung... Nakikita namin eh. Awkward kasi parang after Si Rob naman, puta, parang walang nangyari nung nagkita kayo. Ay, kasama ko din si Rob nun, di ba? Oo nga. Tapos nagkita nga kami din doon. Talagang tinawag niya ako. Oo. Tapos para magpunta sa'yo. Tapos kaya Nasa doon tayo harapan sila nun eh. nagkakilala. Pero ang una talagang approach ko sa kanya, ano, putang ina mo, labo ka. Ganun talaga agad ako sa kanya, ano? Ganun talaga kami, hey mami, wala na yan, ganyan. Oh, Okay pero naman nagana pala. siya. Pero parang alam mo yun. Parang yung joke-joke lang. Joke lang din. Oo, parang Di, kasama ganun. naman siya nun eh. Ano din ako nun, Mami? Ba't tinakwento namin sa'yo? Ando ka pala. Putang ina. Hindi, Ito kaya ka na, ganun parang wala ka nang naaalala. Hindi yung yung first kita ko sa'yo, yung dun sa may awarding. Pero yung dati yung issue, di ko kasi alam Hindi niya yun. alam yun. Okay, so yun po, doon po nagsimula ang aming friendship nila Wamos at Antoinette. Hindi talaga kami okay nung una. Tapos after nun, tumagal, diretso lang, palagi na lang nagkakasama, ganun. Tapos Kay kay Mama Marie. Si Mama Marie kasi parang lagi Miss kong tester Friendship yun eh. Miss Friendship si Ate Marie lagi siya. May pag-friend, tapos sakuha niya sa akin, okay sila. Oh, sige, magiging friend ko na kasi okay naman sila. Akin yung first impression ko sa'yo, Mami, nun. Kasi nung una talaga, tinatanong ko kay Wamos, ay, close pala talaga kayo ni Mami Oni, ganito, ganyan. Tapos kinuwento niya nga about daw dati na nakagawa siya ng skit, tapos may issue, ganito, ganyan. Natatakot ako sa'yo, Mami. Di ba kasi nakakatakot naman talaga. Bakit naman? Ay, hindi naman sa nakakatakot na ayoko na lumapit sa'yo. So, nakatakot ka itong partner mo, oh. Hindi, parang masungit ka, ganon. Feel ko talaga na masungit si Mami Oni nung una. Pero nung tumagal na, mas nagigets ko, lalo na yung nag-reality show kayo. Doon ko mas naiintindihan na may panghuhugutan pala lahat ng galit niya. Yes. Hindi siya basta-basta Pinaglalaban. magagalit ng wala lang. lang. Pero ayun nga, parang ang hirap kalabanin ni Mami Oni, natatakot ako. Alam mo yung parang pag nagkamali kami sa'yo, nakakatakot. Kaya parang ayaw ko malamatan yung friendship namin. Di ba totoo? Hindi kami naman, kumbaga parang di baling mag-away-away tayo kung saan bagay, basta wag lang tungkol sa mga pera o kaya sa mga ibang ano. Tsaka nasanay na kasi kami ngayon, Mami, na friendly namin kayo. Di ba? Oh, pero alam ba kung impression mo sa akin? Impression ko Ito kay muna. Mami kasi nung unang-una tayo nag-meet nun eh, parang hindi naman ako natatakot. Hindi talaga. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na o kaya sa sarili ko na natatakot ako kay Mami kasi ang pinaka-goals ko kasi sa kanya, maging kaibigan ko Maging siya. friendship. Maging friend kami, maging okay kami. Kaya yung feel ko na kailangan ko, yung pakiramdam ko, unang pagkikita namin, hindi ako matakot sa kanya. Kaya nga nung una, di ba nakikipagbiruan pa sa akin si Mami. Sinasakyan ko na din. Ako, ang first impression ko kasi kanon kay Wamos, talented to na mga artist, ganyan. Same kung paano ka nagtitrend, ganyan. Pero ang tingin ko sa'yo, epal. Ay, Kasi nga, inan to, para sa cloud, talaga sasarihan lahat ng issue. Parang hipokrito ka, ganun yung dating mo sa akin nung una. pero alam mo ba, Mami, na noon, panahon na yon, sa lahat na naging skit namin ng taon, yun lang yung nagkaroon ako talaga ng issue. Kasi dati pag gumagawa kami ng skit, talagang gawa namin, sarili namin gawa eh. Hindi, tsaka hindi mo yung naman din pwede kasi kami alam yung gumawa bigat ng nun eh. So, wala ka din masyado idea. Parang siguro, funny lang, ganito lang. Ganun ka na naman. Kung ano sabihin nila, go lang. Diba? Ngayon kasi, mas alam na natin na, Nalaman na natin eh. dat pala, hindi tayo ganito. Lalo, alam mo na rin yung story namin, di ba? Single mama ko, mahirap yan. Yung mga ganong atake. So, ako yung una ko impression sa'yo. Tapos si Wamos, ito sasabihin, pero hindi pala. Tapos feeling, akala ko yung mga sorry mo nun, matapos na lang, wala na lang yung pala. Minimin mo naman pala talaga siya na, wala lang yun sa'yo. Hindi ko dat pinersonal. Hindi ka naman doon kasali Kasi sa... natulpo pa. Tagatulpo pa. Di ba? Tagatulpo. Di ba? Parang yung friend niya, di ba? Dinadamay pa kita. Tapos nadaway pa ako. No? Tapos talagang doon na bumubugso yung ano ko. Nagtulpuan
Nagkwentuhan pala kayo. Hindi ako. Hindi. Iba't ang tinuod niya si si Rob. Rob. Tapos nadamay Damay talaga pa. kasi yung picture ko doon. Yung may hawak ka ng bolt, ay yung nakita ko yun. Tapos kaya talagang doon ako talaga sorry talaga ako. Sorry na nasaktan mo lang. Totoo, sorry talaga. Sinabi ko to sa mga besi ko kila Antoinette at saka kay Jamie. Sabi ko, eto si Tonet, ang tingin ko dito, yung jojowa niya si Wamos, sikat. O tapos, ending, mamamatay yung si Wamos, tapos siya na yung matitirang sikat. Parang ganon. Kasi parang feeling ko, di niya man lang ba alagaan yung image si Wamos? Kasi nga nag-upload nga kayo nakakaganon. Yung nakaganon si Wamos yung kinis mo. Kaya parang feeling ko, wala talaga siyang pakialam, no? wala siyang pakialam. Parang Kahit bigla na lang ano yung yung i-upload na itsura ko, gano'n yung itsura ng tao. Parang clout ata to. Kasi ikaw ba, i-upload na ba yung partner mo na? Parang nakaganon. Tapos kung ano na pinaglalagay sa akin nung ginawa na Oo, ginawa Yun isda, nga. tapos ibang mukha na. Hindi ko kasi alam yung edad mo nung una talaga. Hindi ko alam siya, kaya pa siya trending kasi ganun yung edad mo. Tsaka hindi nga nila mami nagugustuhan yung relasyon naming dalawa. Kaya kapag magigis kami, sobrang ang dami na nilang yun. Pati yung nangligaw siya sa akin, yung can you be my girlfriend, tapos magkahiwalay yung girl tsaka friend. Tapos sinashare ng mga tao, naranasan ko na rin umiyak sa pangit, mga ganun. Oo. Ayun yung Kaya picture kada na upload sobrang namin trending dati, nun. nagbo-viral siya. Tapos ang ginawa ko, putik din, dami kong friends sa Facebook nun. Puta, sinashare nila. Ako din, Tapos, pinag-unfriend ko yung mga pinag-unfriend ganun. Kasi share mo, tapos friend Diba, tayo. friend tayo. Kilala mo ako, pero ba't mo ako gaganyan? Puta, inatan ko nga sila eh. lahat. Tapos minsan may point na mapagpatol pa ako noon. Pre, anong problema mo? Chat-chat ko yun. Kasi friend kami. Pero actually, ganyan si Nagkasama Vince. pa kami. I-unfollow mo talaga kasi parang, di ba? Parang tanga. Nagkasama Kilala niyo ako eh. Bakit kayo ganyan sa akin? Tapos nadamay kayo ng Bakit kasi hindi mo ina-upload mo yung itsura niya ng gano'n? Hindi ko naman mami alam. Parang viral yun. Yung may kanta yun tapos i-kiss mo siya. Wala akong magawa, tapos tulog siya. Hindi ko naman alam na i-edit ng mga tao yung may isda-isda na. Kasi pagkagising niya, Kasi nagulat talaga na baka lang janitor siya. fish. Totoo, gano'n ka. Kasi ako ganun. Ay, oo, di ba? Diba yan, oo. Hindi, medyo mas na okay. Kasi Magandang inayos isda ni na Doc. ngayon. Pretty fish ka na. Magandang isda na ngayon. Dati Doon kasi talaga ako ganun. shark talaga eh. May brace ka pa kasi nun nakaumbok pa yung niya, ipin. Wala pa, hindi pa talaga ako naka-brace May nun. brace ka nun, kulay Wala pa. pink. Tapos nakaangat yung ipin mo. Siguro kasi para kay Tonet pala, nung nakilala ko si Tonet ng personal, tapos mas nakikilala ko siya ng mas malalim, naiintindihan ko na kay Tonet, Christian, binidyo niya kasi gupong-gupo siya eh. Oo. Sa pagkakataon na yun, wala siyang pakialam. Pero yung in-upload niya, syempre, ako, Ang hindi ko dami siya kilala. Tangina na ito, pinababayaan yung jowa, ganyan yung itsura sa parang gusto lang ata sumikat nito lalo. Parang ganon. Siyempre, hindi kita kilala nun eh. Kaya ako, parang nag-judge din, kahit parang ako sa'yo, di ba? Parang ikaw, parang nakakatakot pa rin si Mami Oni, akala mo lagi ako mga away, di ba? Pero hindi naman, normal na tao lang din naman ako na may dahilan kung ba't ako magagalit. nagagalit? So, ganun lang din yung ko sa inyo, mas pangit lang yung akin. Hindi kasi kasi alam mo kung bakit naisip ko na mamatay si Wamos, kasi nga, nabalitaan ko na araw-araw kinakain mo daw McDo. Ayun o, dati. Sabi ko, tangin na kamamatay niya yun. Tapos, syempre Alam ni Rob yan. yun, Ayun sinabi ko nga, nagsabi alam sa niyo akin. yan. Kaya sabi ko, pagsabihan mo, ilang beses ko sa pagsabihan niyo, mami, natatakot nga ako, baka magkasakit yun eh. Araw-araw yun talagang wala akong ibang kilalang pagkain. Makdo. Talagang McDo lang. Kaya nga sabi ko, tiga mo, tapos in-upload pa ng babae na gano'n tsura niya. Sabi ko gano'n, parang isda, parang bangkay. Sabi ko, wala pa siyang pakit, ganyan yung pagkain. Parang gusto nang talaga sumikat nito, mamamatay yung lalaki, tapos siya yung matitirang sikat. Yung gano'n, parang gano'n yung dati na parang, parang yun yung thinking ko kasi nga, hindi ko kayo kilala. Sorry, guys. Tonet, din yung nakwento sa akin kung paano kayo nagkakilala. Nagkakilala kasi kami ni Antoinette sa TikTok eh. Kumbaga parang yung mga sayaw ko, ayun, ginagaya-gaya niya. Kasi dati gumagawa ako ng mga sayaw. sa Para mga TikTok. dance challenge. Oh, dance challenge. Oo, Tapos dance yung mga ginagawa kong dance challenge, nagte-trending talaga nung araw ng mga pandemic. Kaya lodi kita eh. Tapos nung medyo yung mga nagte-trending na, gumagawa na rin siya. Ginagaya niya na din yung sayaw ko. Alam ko isang sayaw lang in mami kasi pero before ko naman gayahin yung sayaw mo kasi di talaga ako sumasayaw mami kahit ngayon nahiya ako sumayaw mga pabebeng TikTok lang ganun lang yung TikTok. Tapos meron akong isang TikTok doon nakita ko na nag-comment siya. Nakalimutan ko kung ano yung kinoment niya, parang 2 beses siya nagko-comment Tama, mami. nag-comment ka na pala eh. Hindi kasi sumayaw siya eh. Doon ako nag-comment. Tapos, hindi ko kilala si Wamos totally talaga. Yung lola ko, nagulat ako kilala niya. Kasi nga, nagko-content daw sila ni Kuya Tim Sawyer. Kuya Tim. Yung lola ko, di ba pag matatanda, hilig mag-scroll na sa Facebook. Kaya yung mga basher namin, matatanda din. Totoo yan. Tapos, ayun nga, sabi ko, kilala mo pala siya, ganito, ganyan.
Tapos parang one time, meron kaming group chat sa Facebook, puro mga TikTokers. Tapos nandun si Wamos. Tapos nagulat ako, nag-chat na sa akin agad, tapos inad niya na ako. Tapos nagulat ka, mami, ano unang chat niya? Hi, pwede ka mo pumunta sa taping ko, dito lang yan sa may Timog. Kala mo sobrang close kami agad. Hindi naman. Kumbaga parang... Pero bakit sa taping mo niyayayab? Sabi mo magyayabang Hindi, ka eh. taping. Kumbaga puta. parang puta. Panoorin artista mo ako, ako eh. nasa ano ko. Oo. TV5 ba yun? Oh, syempre papakitang gilas siya, di ba? At saka wala kasing mga audience noon na nanonood. Kasi ba't pandemic pinapunta noon, mo ko? Hindi, pwede lang magsama Ah. para manood. Pero yung talagang mga audience na nandun, wala talaga siyang audience. Pero ako, mami, di ako pumunta kasi nga bawal talaga ako lumabas. Stricta yung parents ko sobra. Tapos after nun, kulit-kulit siya. Ano daw, gusto niya daw makipagkita sa akin. Tumawag muna siya sa video call. 1 hour pa lang kami magkausap nun. Isa usap namin, dami niya tinatanong, anong favorite mga sapatos mo? Ano yung mga pagkain na gusto mo, ganito, ganyan. Parang ano, basta ang weird niya talaga, ang dami niyang tinatanong. Ang weirdohan ka pa nun, pero 1 hour mo siya kausap ha. Kaya nga, ma'am, hindi first time ko siya, mami, kausap na 1 hour kasi nga yung lola ko, kada check-check yun sa akin sa kwarto. Tapos naka-open talaga dapat lagi yung kwarto ko. Eh, yung ate ko na dun sa likod. Sabi ng ate ko, ano ba yan? Yung mga pinagtatanong niyan. Basta anong hilig mong mga brand, mga ganun, ang dami niyang tanong. Pagka-end nun, bigla na niya akong wallpaper agad. Agad-agad. Tapos, ayun daw, magkaroon daw kami ng call sign. Anak ng puta. Anong call sa inyo? Yung call sign namin dati, gusto ko sa kanya talaga. Sabi ko, gusto ko sana yung habu. Habo? Habu. Habang buhay. Habang buhay. Tangina mo. Oo nga pala. Habu. Habang buhay. Pinaiksi lang, habu. Pagpatay nun, mami, ay nahabo daw. Tapos, siyempre, mga kaibigan ko lagi kong kausap ng pandemic. Tapos, sinaasar nila ako, habo pala. Yung pala yung habo mo, yung mga ganun. So, tinatawag mo rin siyang habo? Hindi. Hindi pa, Minsan hindi pa. naiilang ako eh. Actually, Pero ikaw, habong-habo ka. Oo, habo ko. Habo. Ganun. gusto ko lang sanayin, natawagin siya ng ganun. Pero ba't never ko narinig sa inyo na habo? Tinatawag ko siya Hindi, ganun. mami. Inalimutan namin kasi nga pinagtatawanan nga ng mga kaibigan ko Tapos yun. natatawa din ako, actually. Tsaka parang pag inisip ko dati lang, kaya daming pinalitan na lang alam. namin. Kaya nasanay kami na mahal na lang yung tawag. Oo. Ayaw nyo maghabo Parang mas ulit madali. kayo? Ayaw Parang niyo. gusto ko nga habo eh. Oo. Kasi mami, yung una, mahal din yung call sign din. Eh wala eh, syempre, mahal mo. Hindi, wala na sanay na kay mami sa mahal. Parang pag... Oo. Tin- Oo nga, mahal pala kayo, tawagan nyo mahal. Kahit saan kayo magpunta mahal. Pero dati nahiya ako kasi nung bago pa lang kami, hindi alam 'di ba nila mami na kami na. Pero syempre nararamdaman nila yun. Tinatawag niya ako mahal. Nagalit pa siya sa akin one time. Ayoko daw siya tawagin na mahal. So syempre mapapagalitan ako na sa bahay pa namin. Tapos tawagin ko siyang mahal. Pero after ba kasi nung di ka nagpunta, o kinausap ka niya, o tapos, paano? Pumunta siya sa bahay. Pumunta ka na. Pero nakakatulog-tulog na ako sa kanila noon. Una muna sa lola ko yun kasi palipat-lipat ako mami sa lola ko tapos sa nanay Pag ko. ganun-ganon lang. Tapos pupunta-punta ka. Ang maluwag si mami. Si Lola. Yung lola ko yung Alam mo maluwag. mahigpit yung lola mo? Mahigpit siya pero kaya nga nung Nakakapunta naman nakakapunta si Wamos tapos may kasama ko lagi bago kami umalis dalawa. Tapos syempre meron siyang mga pamakdo. Ayan, Dinalawang kain-kain. doon, McDo, dala-dala ko. Tapos natawa pa ako, mami, yung first punta niya, ayun pala yung pinakamalayong biyahe niya. Kasi nanghiram pa siya ng sasakyan kay Awit. Okay, oo nga. Dati oo wala nga. pa akong kotse, pero tinuturo-turuan ako ni Awit. Pero yung unang-una kong pagdadrive, yun talaga. Tapos yun yung pinakamalayo Kainta to Pipi. Kamuning. Okay. So yung unang pinakamalayo mong drive ng Oo, kotse. Ng kotse. Okay. So, Tapos hindi pa ako masyadong noon, So, medyo kabako. kung isip mo, parang life and death situation pala yung nangyari. Tangay na. Mamatay na ako. Mamatay. Makita ko lang si Tonet. Tangay na. Grabe. At siya kailangan Tsaka nakakar na ano talaga. pa yun, ulan pa. Ay, Oh, puta, grabe yung dramatic ulan nun, talaga. mami. Dramatic talaga. Tapos, Ano nakita mo siya? Anong unang... natawa ako sa kanya kasi ang dami. Tawa ka sa mukha ko, Hindi, natawa ka. ang dami niyang cheche Klaruhin mo kasi. bureche. Yung, ang na-weirdohan talaga kasi kulay ng buhok niya nun, parang pink. Tapos naka-brace siya pink. Tapos, gender reveal, no? Tapos may unan siya dito, na panda. Tapos yung salamin niya, yung may tinataas. Ganon. Ano pa kasi, Alam ko yung style mo paborito ko yun. pa Alam ko, Is- oo. Tapos, ang suot niya yung pajama, mami, yung trending dati, yung square-square. Yung Pranela, yung ang daming nagsuot ng ganong pajama, okay. ganon. Kasi dahil sa pinakilala ko yung pajama na yun eh. Tapos, So, nung ang kulay-kulay, parang ang kulay niya ganon, tapos
Ang liit lang pala niya kasi parang sa video ang tangkad niya. Pero yung mukha na lang niya. Ano nang nakita mo yung mukha niya? Ano? Na-feel mo? Wala naman. Oh? Medyo parang pakipot. So, siya, nakita na kayo, Tapos, Pakipot pa to. Tapos, yung first meet namin, Mami, sabi ko, saan ba kami pupunta? Unang pinuntahan namin sa may Santa Lucia. Kumain kami, Mami, yung 99 pesos na may sizzling. Sa baba, sa may food court. Tapos, sinasakyan ko lang siya sa mga trip niyang niya, gawin. okay. Pero hindi naman kasi madalas. Siya, ang natuwa ko sa kanya, consistent siya, nagpapaalam talaga siya sa lola ko. baga umaharap talagang bilang lalaki. Nandun talaga siya sa taas ng bahay namin. Tapos, nung pangalawang kita namin, pagkitas ng mall, nagkayayaan uminom yung tropa niya, tapos si Emma. Ayan na, siya yung may alak na, may balak, Pero diba? sila lang yun yung... kasi siya, hindi naman siya mami Oo nagiinom. nga pala. Tapos, ayun, nagpaalam kami sa lola ko. Kasama pa namin pinsan ko, si Emma, tapos ako. Kasi syempre, kailangan dapat may chaperon. Chaperon, oo. Tapos, napumunta na kami sa bahay nila. Ayun, sabi niya, tapos tutulungan ko daw siya magdikit ng mga design sa kwarto niya. Edi ayun yung pinaalam namin sa lola ko. Tapos, ayun niya mag-iinom sila. Tapos, yung nag-inuman kami din, mami. Wala si Wamos nun. Yung si Emma lang, tapos yung mga lalaki niyang mga friendship. Nakakatakot nga kasi puro lalaki sila doon. Sag-chat kami ni Emma, ano ba to? Nakakatakot. Sabi ni Emma, huwag kang aalis dito sa tabi ko, dito ka lang. Kasi nga puro lalaki lahat. Oo, tapos siya, wala siya doon. Pero mga kababata ko naman. Ayun yung mga kasama pa rin namin sila ngayon. Pendong, sila. Tapos alam ko nalasing ako nun, nahilo talaga ako kasi pinainom ako ni Awit ng Red Horse. Di naman ako nag-Red Horse. Kasi dati natatakot ako kay Awit. Kala ang laki pa ng mata, tapos nakakaano. Natakot talaga ako, mami. Di, ininom ko yung Red Horse. Oo. Sabi ko, ano Ay, ba para to? pakisama. Dito ako sa Oo. bahay ng ibang tao eh. Oy, uminom ka, ganito, ganyan. Eh di syempre, arte pa ba ako? Tapos ginaganon ko sa Emma. Tapos ininom ko. Tapos MP lights pa nga ata yung inumin namin nun. Sa hilo na. Tapos sumasok ako dun. Dun kami matutulog. Si Emma, naiwan na dun, nakipag-inuman na din. Pero yung pinsan ko, nandun na din sa loob ng kwarto, nagsiselfon. Tapos si Wamos, nandun din siya. Tapos yung pwesto namin ng tulog nun, pinsan ko, ako, tapos si Wamos. So magkatabi kayo ni Wamo. Magkatabi kami. Tapos ano bang ginawa mo sa akin nun? Dude. Ano ginawa ka agad? Grabe ka, magkatabi ba? Hindi. Hoy, unang-una sa lahat, ikaw tumabi sa akin. Hoy, ang kapal mo kamo. Alam nga naman matulog ako sa kwarto ng mga kaibigan mo doon. So ito na, natutulog si Wamos. Tuwabi si Tonet. Hindi ka tulog nun. Huwag ka magpanggap. Sige, tulog-tulogan. Tulog-tulogan si Wamos. Take two. Tulog-tulogan si Wamos. Tapos, ayun, alam nga naman yung pinsan ko yung nasa gitna, di ba? Di ako yung gitna. Tapos, nakatalikod ako, mama. Tinanggal ko yung bra ko. Pero nakamalaki Ba't mo rin ako. kasi tinatanggal yung bra mo? Hindi daw siya Hindi ako sanay na sanay. matulog ng Tapos yung may string pa, mami, yung bra ko. Hindi pa naman uso dati sa akin yung nipple tape lang na dinidikit. Hindi makahinga. So, pinakita mo talaga tinanggal mo yung bra mo? Hindi ko pinakita sa kanya. Di ba, mami, nakakumot ako, tapos tinanggal ko, tapos sa likod ng unan ko nilagay. Siya kasi, tinatanggal niya yung bra niya pag natutulog, di siya sanay. Ako naman, yung brief ko, di ako sanay pag natutulog. Tinanggal ko ngayon. Hindi, nagulat ako, nakatalikod ako noon. Tapos may gumagalaw na sa puwet ko. Hindi ako yun. Ikaw Ako yun! ba yun? Tapos, wala akong react. Siyempre lang, sumigaw ako dun. Hindi, mamaya magkaaway-away. Tapos lasing pa sa Emma, nakikipag-inuman sa labas. Pero pwede ka naman kasi mag-react kung ayaw mo din. So, medyo ginusto mo din. Hindi ko, siyempre, mami, pag nag-react ako, nandun yung pinsan ko. Hindi, grabe Ako, ka sige, naman. sige, kung wala yung pinsan Di mo, ginusto ko na. ginusto niya rin. Pero wala talagang idea kung ano nangyayari. Tapos sabi ko lang, init ng likod ko, ano yun? Parang ano na May cobra. Okay. Parang may cobra. Tapos pinunasan niya lang. Tapos sabi ko lang, ano yun? Ay, na pala yung ano niya, sperm niya pala yun. Uy, Oy. Oo. ano yun? Grabe naman yun. Alam mo, Grabe mami, naman ayan, yun. ayan, Dinikit, mami, tapos ala. mo ba si sperm? Hindi. Siyempre, nang Uy, kinwaldag-taldag ka. Parang sama-sama ako sa video na to. Hindi ka masama. Parang ang Mami, libog-libog ko sa video na to. magdadalawan na yung anak natin, di mo pa rin inaamin yan. Pinag-uusapan natin na tatawa ka. Ayan ang pinakamahirap sa'yo eh. Meron kang ano eh, para kang... Hindi, totoo talaga, Ano, mami, may dagdag promise. ka na, wala Anong naman may na ginawa? dagdag? Ayun nga, yun, nahihiya akong ka ginawa. lang. Uy, malit mo. Wala akong ginawang Hindi ko makakalimutan yun. Takot na takot nga ako nun. Kasi sabi ko, lo, baka magalit yung lola ko. Tangina, baka mamaya isipin ng tao. Unang pagkikita natin, Hindi tinira naman, na kita. hindi naman una yun eh. Okay, Pangatlo yun eh. Pangatlo yun eh. Tapos syempre nag-uusap na tayo nun. At saka ano naman, dalawa ni anak natin, umamin ka na Hello! dyan. Hello! Yung ang yun na ko, sa tao, baka mamaya isipin nila, uta, wala pang tayo, pero ginanon na kita.
Sabi mo, na tayo na, bago kita ginanon. Hindi, ano pa lang, fling. O syempre, dating, hindi naman Mutual mawawala understanding. yung Pero, ganun. MU. pero may singsing na kayo nun. Wait lang, nung bumili pa siya ng singsing, tinanggap mo. Oh, so parang may feeling na mutual gusto niyo yung bawat isa. Ano ba, tinanggap mo yung singsing kasi alam mong 100 pesos mahigit to? O Hindi, ano lang, gusto cute. mo talaga? Couple talaga kasi kami. couple eh. Alam mo couple kayo. Gusto talaga si Tonet Tsaka sa'yo. ano, mami, bago naman ako sumama sa kanya, inahanap-hanap ko na rin siya noon. Ay, Ayan na, malinis ka na puta dito. naman. Inang ang puta. So, pinagjakulan ka ni Wamos. Parang nung unang podcast natin, hindi niya sinabi yun. Sinabi mami, ko di ba? yun! Oh, sinabi niya yun. Sinabi nung ko unang yun, pero hindi ko podcast sinabing umano yung Hindi, ano. di ba? Sinabi ko yun. Mainit na lumabas. Tapos, Okay. di nakatalikod lang Hello, ako, tapos baka pinunasan mamaya. mo. Anong hello ka ng hello? Totoo naman namin. Baka kasi. may hello. Lagi namin pinag-uusapan, tapos nakakalimutan niya daw, hindi daw ganun. Pero ako talaga ayun yung ano, kasi syempre Ang una ko naalala yun mo, nakatalikod ka, may lumilikot sa likod mo, tapos may naramdaman ka mainit. So yung pala yung sperm, sabi mo. tapos pinunasan Si Wamos niya. naman, ang naalala niya ay, ang naalala mo? Sige. Wala akong naalalang gano'n talaga. Hindi ka na. Anong POV mo, yung nangyari, yung naalala mo lang? Hindi ano? kasi, nung Tulog-tulugan ano, ka, tumabi si Tonet, anong nangyari? Hindi kasi nung araw na yon, hindi talaga kami hindi talaga ako naggano puta, hindi ko rin siya pinagjakulan. Kasi putang tangin na. Mahal, totoo nga. Katikit ko siya. Hindi ganun, mami, nakatalikod. Hindi ganyan. Paano ginawa niya? Nakatalikod ako, di ba? Tapos ginawakan mo ko. Kinakadyot kita. Oo. Kinang baka multo yun. Multo. Totoo talaga, mami. Kaya sabi ko, parang nawala nga yung lasing ko nun eh. Nagulat talaga ako. Tapos mga ilang araw, naging tayo na. Pero ba't di ka nag-react na, oy, ano yun, ganyan, hindi mo siya tinanong? Hindi ako nagtanong, hindi ako nag-react. Parang nashock lang talaga ako. Kasi mami lasing din ako. Tapos sila, Hindi, ano ba yung tayo na no, hindi pa? hindi pa nga. Hindi pa parang. Pero magka-fling na tayo ng MU. Ano multo? Aminin mo naman, magdadalawa na yung anak natin. Tangina ako kasi mapag-amin talaga akong totoo pagka ano eh. Pero pagka hindi ko naman Aminin mo na. Doon kami nag-aaway kasi ni Antoinette. Ano yung imagination ko lang? Kapag ka ginawa ko, sasabihin ko, tatawa-tawa ako. Pero kapag ka hindi, puta, hindi talaga. Meron na Hindi ko talaga. yun. Ang t-shirt ko nun, blue, tapos yung short ko nun, Puta, baka sa'yo orange baka and natulog. white. Baka kasi minsan kasi kahit kami ni Vince, pag may kinukwento, hindi naaalala. Oo, minsan. Babae naman, matandain naman. Pero yung time naman na yun, Feeling ang ko di niya mahalaga naalala. is pares yung ginusto. Oo. Kasi nung time din naman na yun, siguro kung si Tonet feeling ko, kung hindi niya, ay di ko to gusto, ginawa niya sa akin to, hindi magiging kayo eh. Di ako, tsaka magre-react. Tsaka mag-react yan, sisigaw yan, or kung... Tsaka kaya ako nagre-react ngayon, mami, kasi baka mamaya pagdating ng, di ba, alam mo naman ng mga viewers, putangin na, si Wamos hindi pa tinira na yung babae po. Parang ano naman. Pero kasi pangit naman may ng mga ano. nagtitirahan naman talaga na mutual understanding pa lang gets na eh. May ganun eh. May mga At least ano kinukorek ko lang kasi sa kanila. Puta, syempre, alam mo na mga basher. pero wala tayong magagawa kasi si Wam, ang naalala niya, hindi ganun nangyari. Si Tonet, Naalala ko talaga ganun. naaalala niya is ganun nangyari. Laging tatandaan, ang isang relasyon, pag kayo ay may kanya-kanyang opinion o POV, kayo ay tatagisan lamang ng isip. Huwag kayo mag-aaway. Baka naman tangina dito pa kayo mag-iwalay. Putangina. Tangina kasi nag-guess mo tayo dun sa power's position. Putangina, tayo mag-hihiwalay. Pero ikaw, nakaganon ka ba, Tonet? Nakaganon yung... Hindi, mami, syempre lasing ako, tapos nakaganto. Pero syempre, kung hindi ko naman yun ginusto, sisigaw ako dun. Ano, sige mo, Darna? Hindi, sabihin ko sa magre-react na talaga ako, magwawala ako dun. Kasi minsan naman hindi mo kailangan minsan tanongin di ba? Para pag ginawa ko mo, mararamdaman kung papalag o hindi. May gano'n na kasi, di ba? Pero hindi naman siguro, kung totoo man yun, o nagkataon talaga, hindi ko na rin kasi maalala. Matanda na ako. Kumbaga siguro, baka hug lang muna. Tapos biglang, Parang gano'n. Kasi may gano'n kasi, di ba, minsan... Hindi naman pwede po, tangina paghiga niya. Hindi naman ganun. hindi man tagal-tagal pa yun kasi nakatulog pa ako nun eh. Tapos, nakatagilid talaga ako. Tapos nagulat na lang talaga ako. Gumagalaw na ako. Tapos ayun nga, nilabasan ka nga dun. Alam mo, pero ang mahalaga doon kasi, Ouchie! nakikita mo talaga, si Wamos, ang lalaki, hindi din talaga yung madidays, Hindi pwedeng talaga nakalimutan. matanda. Oo, baka. Si Toret naman, yun ang paniniwala niya. Pero, sa relasyon na, ito real talk lang. Di ba minsan ang hirap nung tatanong, uy, kantutan tayo, uy, sex tayo. Di ba minsan gusto mo biglang yung, agad-agad siya, na parang lang. kusang nangyayari. Baka ganun yung sisay mo. So, inalaw mo, Tonet, hinayaan mo. Oo, mami, pero first time ko nga si Wamos, so nakatalikod lang ako. Di ko alam, wala akong salita. Di ko alam Pero kung ano kumbaga nangyayari. yung sa
hindi ka pagkasalita, sinayaan mo na gano'n. Sa tingin mo sa partner, parang bigay ka ng consent sa kanya? Nagbigay ako ng consent, mami. Syempre, hindi naman siya lalabasan dun kung ano eh. Di ba? May stop yun eh. Oo. So, inalaw ko rin naman si Wamos. Ano yung sabi mo nung araw na yun? Sabi mo, sige lang. Uy, hindi ako nagsasalita dun. Hindi, I mean, kapag inalaw kita, syempre, kapag hindi ka dumating sa point na dun nalalabasan ka na, syempre, na-stop na yun, natigil na yun. Ibig sabihin, nag-react siya. So, hindi ka hindi talaga nag-react. Kasi first time ka pala ni Tonet. So, parang hindi niya lang alam, bago to sa kanya. Ikaw ba, first time mo si Tonet? Hindi. Oh, sa akin naman, baka naman nakalimutan mo na kung ako din yung first time mo. Okay, so, gano'n yung nangyari. Tapos, after nun, Namin, mga ilang araw, naging kami naman na. so, paano ka tinanong? Sabi niya sa lola ko, may pupuntahan kaming event. Tapos may pinopromote kasi siya noon. Tapos sabi niya, mag-red daw ako. Tapos pagdating niya sa bahay namin ng aga, mga 8, tapos naka-red siya. Tapos naka-red din ako, sabi niya, yung sakto. Kasi red daw yung motif daw sa event. Tapos nagulat ako, may binigay siyang bulaklak sa lola ko. Yung mga rosas ba yun? Mga rose. Tapos, after nun, drive kami. Sabi niya, may nakalimutan daw siya sa bahay nila, sa Cainta, dun sa Antipolo. Tapos, di binalikan namin doon. Tapos, aalis daw kami, mga 10 pa. Yung lola ko, alam niya, Pampanga kami pupunta. Tapos, sabi ko na lang, sige, wag na lang natin sabihin kay mama na ano. Kasama ko pa rin sa Emma noon. Tapos, habang nagda-drive kami, nagpapatugtog siya, Beautiful in White. Pero pinag-read ka niya. Di ba, mami? Pinapatugtog niya yun, tapos di siya mapakali. Habang nagdadrive, nagdadasal, ganun ang ganun. Tapos ko lang nangyayari. Tapos nung nag-CR silang dalawa nung kasama niya, si Pendong, kami na Emma, dalawa. Sabi ko, ano kaya yung gagawin niya? Ang weird. Di pagbaba na namin, doon na kami sa bahay nila. Ay, si Emma, pinabili niyo muna sa tindahan. Ako, pinakit niya ako sa kwarto niya. Tapos ayun na, biglang may binigay siyang bulaklak. Tapos nakasulat doon, will you be my girlfriend? Magkahiwalay pa yung Yes girlfriend. or no? Parang yes, nakalagay yes or no. Okay. Sabi niya, pag Lalagay gusto ko nga mo, sana doon yes or G. pag gusto mo, kuhain mo lang dyan yung yes. Kapag, syempre, di mo sasagot, nalagay mo yung no. Tapos, napanood ko yung raw video na mami, talon-talon siya, di siya mapakali, dulas pa siya. Tapos, yun yung pagkaligaw niya sa akin, dun ko naman naisip na sincere siya sa akin. So, ang sinagot mo ay yes. Yes, talaga. Ano Kahit feel mo? magkahiwalay mami yung girlfriend. Parang tropa lang. Hindi, kasi kung no yun, di ko ipopost yun. Okay naman. Oo nga naman. Putang ina. Papaya ako. Tsaka kung no yun, mami, wala kaming pangalawang baby ngayon, di ba? Sa bagay. Pwede ka naman nagsisi na nag-ano ka. Hindi naman, kasi nung yes una ka. naman na nakita ko talaga kay Wamos yung consistency niya na yung paggalang niya sa magulang ko, yung una ko munang mga magulang yung niligawan bago ako. Kita ko pa rin dun yung pagkasabik niya, as in, ang kulit niya talaga, yung gustong-gusto niya talaga akong makuha, yung ganun. Dahil saka dati talaga, mami, bago ko talaga siya niligawan nun, tsaka bago talaga kami ng gano'n, takot talaga ako manligaw. Kasi takot ako parang ma-reject. Tsaka isa pa, panahon na kasi na yon, parang ayoko na talagang mag-girlfriend, ayoko na mag-asawa, ayoko na mag-ano. Gusto ko parang mag-focus na lang muna ako sa career ko. Kasi nga, nandito na ako sa industriya ng pagbablog, ganyan. So parang inisip ko, syempre may mga kaibigan ako, like mga Pendong, push-push sa akin sa mga ganyan. O di nauso din na ano din sa TikTok, tingin-tingin ng mga ganito. Hanggang sa may mga nakaka-collab ako noon ng mga babae. Tapos may mga time na parang nakukulab ko lang sila pero hindi sila para sa akin. Alam mo yun, yung nararamdaman at nakikita ko sa nila na puta parang pera na lang talaga ang ano. Name, Nakikita ko fame, dito. clout, money. Oo, parang gold digger. Nakakapil ka sa mga ganong Yes, klaseng babae yes. at saka mga tao, di ba? So sabi ko, ito na. Kaya takot na takot ako nun. Kaya nung niligawan ko si Anthony talaga nun, talaga grabe pagdadasal ko. Gabi pa lang na nagsiset up kami dun sa bahay. Sabi ko, nagmamayday ako na Lord, kayo na po yung bahala. Kung ano yung ibigay niyo sa akin, di thank you pa rin. Kung wala, tuloy ko na lang yung career ko, dire-diretso na lang. Ito na, nung nag-yes na po, talagang, sabi ko, di ko nasasayangin tong pagkakataon na to. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng ng asawa na hanggang sa pagtanda magkasama kami. Yun yung pinaka-isa sa dasal. Asawa! Hindi, kasi end of the end, yung mga anak natin End of the iwan. end. End of the end, may end din. End of, ano ba tawag doon? End of the day. Till the Hindi, end. basta, till the end kasi, Till the mga end. anak namin, hihiwalay din sa amin, mag-aasawa. Kaya gusto ko, syempre, wala na may mag-aalaga sa amin, kundi kanya-kanya sarili lang din namin. Kaya gusto ko talaga, isa sa Partner mo talaga na. hanggang sa pagtanda, nandun na. Kaya nga pag malapit ako mamatay, sasakalin ko na siya para sabay na kami. Till that do us support. Pero alam mo, speaking of sinasabi ni Wamos na
Nakakatakot kasi talaga eh. Yung mga makakakolab mo, makakaganto mo. Alam mo ba na pinag-usapan namin yan ng Toro Family na bilang social media artist, nagtataka din yung kami kasi may nag-comment one time, kayo naman mga ini-invite nyo lang din sa mga event nyo, mga kapwa nyo social media artist, mga kaibigan nyo, umiikot lang din, mga social media artist din. So ako, napaisip ako, bakit nga ba social media artist din yung mga friends namin? Though may mga dati kami naging kaibigan, pero syempre nababawasan, ganyan. Pero bakit more on yung mga nagiging bago or yung mas lumalalim? Naintindihan ko na kapag social media artist ka, natatakot ka sa mga bagong taong darating. Lalo na pag mga normal na tao. Kahit may negosyo yan, may pera o wala, nakakatakot kasi nakakatakot magtiwala kasi kilala ka. May nagkakaroon ka ng social anxiety pag kilala ka. Pero, pag nakipagkaibigan ka sa sikat din, alam mo sa sarili mo ng, ano bang mapabala niya sa'yo? Sikat na yan. Gets mo? Alam mo na genuine yung pagkakaibigan. Ako yun yung take ko. Kaya, na-realize ko, nga nung nagiging friends ko sila ganito, hindi dahil kasi, para pares tayo sikat. Hindi kasi pares tayong kilala. So, alam ko na una pa lang, wala kang intention sa akin or wala kang habol or hindi mo ko aabusuhin sa pagiging kilala ko na pinaghirapan ko. Di, alam mo ba nagkaroon na, di ba nung tinapat kita nun, sabi ko, nung mga nakarang araw na nagre-reality show na kayo noon, dati hindi pa kayo nagre-reality show, nag-uusap na tayo regarding sa reality show nyo, di ba? Tapos eto na, hanggang sa nag-reality show na kayo, hanggang sa nakakasama kami, di ba may point na sabi ko, kaya hindi talaga kami bibisita sa inyo, yung makipagkita kasi baka sabihin ng tao, ginagamit, di ba may... Sa ospital. Sabi ko, anong ginagamit? Kayo nga ginagamit namin, sabi ko ba gano'n? Basta nagaganon lang na, tulungan lang naman. May ganun pa rin silang feeling, may ganun si Mama sa parang, baka kasi, syempre, kami ngayon, hindi kami titrend. Kayo yung trend, baka isipin, kaya kami na dyan kasi trending kayo. Sabi ko, hindi. Tutulungan nyo nga kami sa other characters sa ibang ganap eh. Kumbaga, hindi, Alala ko yun, Mami, yung gift na nasa ospital ka. Sila, Tapos tumalaw kami, tapos bibigay kaming regalo. Kasi nga, di ba tuwing hindi ko nabibigay, kaya pag dadalaw tayo. Ikaw nga yun. Si Mami Oni nga yun. Tapos, tapos sabi mo, huwag mo na i-vlog yan kasi Mami, ganito actually, naiya talaga kami pag magbibigay kami. Nag-open siya, nabuntis ako. Sabi ko, hindi siya ganun. Pero gets mo, ito yung point na na-feel ko na pagka pa kilala din yung nasa harap ko, alam kong wala tong hidden agenda sa akin. Ito real talk lang sorry sa mga nagde-negosyo talaga. If a friend kang bigla. Like, super ko-close ka ng sobra. Kasi nga ang papapromote. Tapos ang gusto kaya ka friend para di ka bayaran. Ganun talaga yung mga... Totoo diba, ang daming CEO na gano'n na parang nakakaano. Kaya minsan sa mga negosyante, parang medyo ilap din ako minsan. Meron naman na parang maayos din naman din kausap, diba? So, ako, okay. Kaya pala ako mas nagkaka-friend ng mga kilala din kasi wala silang gusto sa akin. Kasi meron na kayo nun Saan kukunin mo sa akin? Wala na. Totoo talaga yung si kwento ko sa'yo nakaraan, diba? Yung about kay tapos ang mahirap lang dito sa iba is kailangan makita mo rin na kahit kilala ng iba, sakim naman sa content. Nangaagaw ng content, nangunguna ng pagpo-post. So, yung mga ganun kasing tao na, ayun naman talaga parang, kung galit ka sa mga nangyayari sa DPWH, wala kang pinagkaiba sa nagkakagulong flood control sa pagnanakaw. Isa kang magnanakaw, itigil mo yan. Brutalan ang pagnanakaw talaga. Ipinopost mo yung ininanakaw mo, that's wrong. Kasi ang nag-asikaso ng isang event, nag-asikaso ng mga pag-organize, stress, pag-invite sa mga tao, nasa inyo mapalize and sa unse. Tapos utang ina ibang tao, bila na picture, upload. Ayun diba? yung sinabi ko sa'yo, Mami, na sobrang diba? gets na natin si Mami Oni kung bakit tayo lang din yung nagkikita kada event. Tsaka sa'yo kami natuto na NDA. Oo. Kasi dapat naman gano'n, pwede mo naman i-post at sige mag-content ka din. Kasi kanya-kanya pero paunahin mo yung talagang may pa-event. Kasi sila nag-stress niyan di ba? Kasi Mami, ang malala pa, yung mismong, yung mismong highlight na event, ayun pa yung ipopost. Oo. Diba? So yun kaya yung nakakaan talaga din. Sobrang nagkaroon kami talaga ng idea sa inyo na, kaya pala gets ko na si Mami Oni, bakit kami lang yung nagkikita tuwing kada event, tapos strict siya sa ganito ganyan. Kasi dapat naman talaga. So, speaking of stricta, ayun nga, stricta yung lola mo at saka yung mama mo, pero pumayag na sila na makasama mo si Wam. Bago talaga Mami siyang manligaw sa akin, ayun na pumapayag na siya pumupunta doon. Tapos doon naman sa Mami ko, nakatulog na siya doon. Natutulog si Wamos doon. Naging kayo na? Oo. Yung kami na, hindi pa namin inamin sa kanila. Oo, kasi di ba noong 2021, nagka-issue nga kayo ng Tulfo. So, ano nangyari? Akala kasi ni Mami Dali na tinanan ko siya. Pero sumama ka na sa kanya noon? Tinanan mo nga. Kasi tayo nun parang sabik kasi kami sa isa't isa na lagi na kami magkasama. Kaso ang problema kasi noon, 17 ka pala. Oo, 17 ako, Mami. Ayun lang din ang pagkakaalam ko na na akala ko mga nasa 19 na siya, 18 na siya. Yung pala,
17 pa lang pala siya. Huli ko na lang din naman nalaman talaga. Totoo ba? Oo. Nakalagay sa bio ko sa TikTok 17, Philippines plug. Ay, Philippine na plug. Ano ba kung favorite number mo yung 17? Basta ano yun, mami. Bakit pag naglagay pa ako ng 35 doon, ibig sabihin 35 years old na ako? Sige na nga. Ipaglaban mo! Basta alam ko talaga na alam ni Wamos na 17 pa ako noon. Pero ikaw, hindi ko alam yung buong personality mo. Like, hindi ko alam kung anong age mo, tapos yung mga... Oh, nakalagay din sa TikTok ko Hindi ko alam yung mga age mo noon. Ganun din yun. Wala sa TikTok mo yun. Tapos yung mga... Hindi ko alam din, mami, yung mga nakaka-collab niya, kung meron na ba siyang asawa dati, mga ganun. Bakit nga? Nung sumama ka na nagalit ng lolo at mama mo? Hindi, yung sumama ko kay Wamos, natutulog na siya sa bahay, okay naman. Lumalabas kami, nagsisimba kami together. Pero nung ikaw ang sumama, doon nagka-problema. Oo, yung ako naman na mami na hindi ako sumama na. Syempre nasanay na kayong magkasama dalawa eh. Sumama ako, tapos parang napagod na kaming dalawa na magpaalam pa. Ang dami kasi lagi, papaalam ka pa, kailangan isama mo sa ganito, ganyan. Excited na isa kayo sa bawat isa. Oo, sobra. Parang sakim kami sa isa't isa. Tapos Tapos, mababatok ulit ni Tony sa likod. Tapos. pagkatapos nun, pumunta na kami sa bahay niya, edi, ang dami na, tinahanap ako ng nanay ko kung asan ako. Pero chinachat ko naman sila, alam naman nila na kay Wamos ako. Kaso parang nakulangan lang sila na hindi na nag-chat si Wamos na paalam na punta lang po muna kami sa ganito ganyan kasi nga ang dami laging Paano kailangan Daming rules, daming rules, sobra na nakakapagod na. Tapos tumakas kami. Nakita pa kami CCTV ng barangay namin. Tapos babangga pa kami noon. Kasi madali kami. Bakit tumakas? Tanghali. Gabi. Ay, magagabi, oo, magagabi. Ano ba talaga? Ayun, nandun na kami malapit sa subdivision nila. Tawag yung nanay ka, galit na siya. Di syempre, galit na. Takot na ako bumalik at mag-approach. Kumbaga natakot na kayong harapin. Oh, kaya nagkaroon ng tulfuhan. Kaya after nun, mami, natakot kami harapin. Nag-post na yung nanay ko. Haba. Tapos hanggang sa dami na Therapy tulpo and action, ganito, ganyan. Sa katulfuhan. Tapos after nun, ng tulfo, syempre, ganito, edad, ganyan. Nung tulfo naman, mami, after nun, pumunta naman ako sa tatay ko kasi syempre, ayun na yung last, baraha ko na maaano ko yung tatay ko, makukonvince ko siya na nandito ako sa'yo, sabihin mo ganito, ganyan. Pero in the end, naging maayos naman na. Tsaka madi-DSW pa si Anthony. Ay, hindi. Anong madi-DSW? DSWD talaga ako, mami, kasi nga 17 ako. Tapos, bawal ako sa tatay ko kasi ang consent nasa nanay ko, di sila kasal. Tapos, di ba, 7 years old, dun ka magde-decide kung kanino ka. So, 7 years old na sa mother na ako noon eh. Tapos di sila kasal, di ako naka-apelido sa tatay ko. Eh di SWD ako. Tapos kailangan daw, hindi si Wamos makita. Tapos hindi rin ako punta ng tatay ko. Nandun lang ako sa social welfare. So kita ko yung mga mga kasikidan. Katagal dun? Hindi, 1 day lang naman, mami, assessment. Pero pinupuntahan ako ng DSWD sa bahay ng tatay ko. To make sure na nandun ako at di ko nakakasama si Wamos. Okay. Pero so may ganun ginagawa pa ko pala. talaga noon, from Cainta to Cavite talaga. Tapos ako naman, mami, iyak talaga. Tapos ako noon, araw-araw. Para lang makita mo siya. Ganun nga, mami. Pang-ibig talaga yan. Nakakainap talaga. Tang-ina. Grabe nga yun, mami. Tapos iiyakan ko yung tatay ko. Siyempre, nagagalit na rin yung tatay ko. Hindi nga pwede pumunta ganito. Nasanay na talaga ako na pupunta siya doon. Gusto mo talaga siyang Pag kasama. umalis ako, umiiyak talaga yan. So, pag nag-uusap kayo talaga, Ang tagal, mami. Oh my God! Tapos tangina, ito na mami. Tangina, ito na, nandun lang sila ni Emma. Eh ako nasa Cainta ako tulog ako sa Cainta kasi doon ako nakatira, tapos siya Cavite na eh. Oo. Ganon na ako. Mga ilang araw hindi ako nakakapunta kasi nga may mga ginagawa din kami noon. Tapos ngayon, ang nangyari, puta, malaman ko may pinost. Social media, puta, parang namayapa ako. Kumakanta sila ni Emma, tapos may mga picture ko na nagpa-flash. Puta, para ako namamayapa. Naalala ko yun. So, sobrang boring ko, mami. Kasi bawal ako lumabas eh. Pati sa mall, hindi ako pinapayagan ng tatay ko. Doon lang talaga sa bahay kasi pupunta yung DSWD. Sabi ko, tara, makanta tayo. Ang kinanta ko pa yung mahal, pangako sa'yo. Tapos, nagpa-flash yung picture ni Wamos. Okay, ano ba yan? Tapos sa mga comments sa kanya, condolence. Kasi naka-black and white. Kaya ang comment, ano nangyari kay Wamos? Bakit ganito, ganyan ba? May emotion si Tona. Siyempre, pag 17 ka din talaga, teenager ka, may emotion ka eh. Tsaka nagpapadala talaga. Oo, wala siyang pakialam. Pangit yung boses ko. Hindi, kakantahan kita. Tangin, hindi ko nga alam bakit ginawa ko yun. Kaya nga, tuwing inaasar nila ako hanggang ngayon dun sa kanta na yun eh. Ay, kasi mami yung team song namin. Ano ba tips nyo? Sige nga, kantayin nyo nga. 1, 2, 3, go. Chorus.
Mahal. Alam, parang namatay naman yun sa'yo. Parang namatay din ako doon. Hindi ko kasi alam yun eh. Yung mahal, pangako sa'yo, hindi magbabago. Minsan lang kita minsan lang kita iibigin. Ay, tangina. Hindi, kala ko nga beautiful and white na eh. Pero Abang red ang lagi ka, kong kasama to ng beautiful ang and lagi ko talagang pinatutugtog, beauty and white talaga. Beauty and white? Beautiful and white pala. Beautiful in white. In white. Pero ba't pinag-red mo ako doon? Ha? Beautiful girl. Beautiful in red daw. Nagkagulo-gulo na din naman sabi. Beautiful in wife. Beauty in white. Beauty. Ano ba talaga? Search na lang. Okay, pero nung nagtulfo kayo, syempre naayos yun. Pero anong pakiramdam nyo after nun? Grabe yun, mami. experience Ako namin. talaga Lalo yun. na ako first time ko yun. Gusto din sa pang buti sana kung problema lang na kayo lang may alam. Buong Oo, Pilipinas. Tapos, At saka mami. grabe yung ano sa akin noon ng Pilipinas eh. Oo, grabe. Grabe yung... Tsaka hindi lang kasi ako yung lumabas doon. Nagulat ako. Dami. May dalawa pang babae na nagrereklamo kay Wamos na yung kakolab niya dati. Kasi nga, before ako, parang may kakolab siya. Parang ewan ko kung ano nangyari, nagselos ba or what. Ang daming hinanaing Kumbaga, ang nun. dami nang nakisali. May nakisawsaw doon na dalawang babae. Kesyo ginanito ko raw sila, kesyo ginanyan ko daw sila. Tapos, Sinabay talaga nila. Sinabay Madali talaga kasi nga ni, misa kasi mga tao, madaling maniwala pag hindi kagapuan ng lalaki, ginawa to, ginawa yun, ang iisipin nila eh. Totoo. Pero yung doon Diba? naman sa Tulfo, hindi naman naniwala doon sa dalawang babae. Tapos yung sa aming dalawa, ang tagal din noon, as in kirim-kim namin. Tapos nahirapan talaga kay mami kasi hirap na hirap ako kung paano naman ako ulit babalik kay Wamos. Oo. Nandun naman ako sa tatay ko, tapos inaano-ano ko yung tatay ko. Pero paano ka nakabalik nga sa kanya? Ganito nga mami, ang tagal. Parang quarantine talaga ako sa tatay ko. Nandun lang talaga ako sa Gano'ng katagal? bahay. Gano'ng katagal? 1 month, mahigit. 1 month, Umabot pa pala mami sa point na may nagsabi kay Wamos, magpakasal na kayo. Naalala mo yun, nag-away pa kami. Tapos sabi ng tatay ko, bakit magpapakasal? 17 ka pa nga lang. Para lang daw hindi matuloy yung kasuhan, yung ganito, yung Oo, ganyan. gano'n. Ang dami talaga maming Paano nakaalam. nga yung 17? Pwede ba ikasal lang isang 17? Sabi, kapag pumirma daw yung tatay ko. Ayun yung sabi, ako naman hindi ko alam. Tapos sabi ko kay Wamos, hindi, nagagalit yung tatay ko, ganito, ganyan. Tapos ayun nga, nagkayayaan mag-swimming. Tapos sabi ko sa tatay ko, daddy, kay Wamos muna ako kasi may vlog kami. Pero before ako makapunta kay Wamos, gumawa yung tatay ko ng kasulatan, nag-attorney kami na pinapayagan ko yung anak ko na makita na sa vlog ni Wamos, ganito, ganyan. Tapos after nun, Dire-diretso okay na na. yun. Pumunta na ako kay Wamos. Tapos Eh hanggang ano, sa... paano nagpatawad sila Mami Dali? Sila Hindi, ito na nga eh. Nung okay na, matagal na. Tapos 1 year nabuntis na si ago. Anthony Hindi, noon. 1 year ago, mami, na hindi kami naging okay ng nila mami. Pero yung Hanggang sa nag-18 ka na. Okay na eh, di ba? Nung nag-18 ako, mami, in-invite ko sila pero di pa rin okay. 18, tapos 1 year talaga mahigit, para magto 2 years, never kami nag-usap ni mami. Pero yung lola ko, nakakausap ko siya. Nag-update ako sa lola ko. Tapos, nung time na magna-19 na ako nun, doon ko nalaman na buntis ako. Pero ang relasyon namin nun ni Wamos, nasa 1 year and mahigit na. Pa 2 years na. Pero tanong ko lang, no? Ikaw, 17 ka nun. Ano na feel nyo nung parang nag-18 na si Tonet? Sobrang laya. As in, mami, napapost pa kami ng finally free. Tapos inano yun? Minidya yun ng mga kami.com, yung mga ang daming website. Oo, na finally free ka. Oo, ganyan. tapos inaano na naman nila, nilalagay na naman yung mukha ko, sinutulpo, ganito, ganyan. Pero kayo, kasi syempre, ngayon na naging magulang na kayo, syempre mas naiintindihan nyo na kung bakit yun ang paghihigpit. Kunyari hindi yan boy. Kunyari yan ay isang girl. Tapos nag-17 siya. Tingin nyo ba magiging the same reaction kayo nila, Mami Dali at lola mo? Napipigilan na makipagkita sa boyfriend, makasama agad ang boyfriend, makipag-live-in sa boyfriend ng edad na 17. Ngayon na magulang na kayo, kasi syempre it's different before. Kasi dati ay anak lang kayo. Pero ngayon na kayo ay may anak na, kahit si Meteor, hahayaan mo din ba si Meteor na makipag-live-in na ng 17 o makabuntis by the age of 17? Anong nyo doon? Ako, mami, totoo naman na nagkamali talaga kami na tinakasan namin yung magulang namin, na which is, tama nga yung sinasabi nila. Kasi ang number 1 talaga rule ng mga matatanda or mga nanay natin, di baling na magganito gaya, wag ka lang mabuntis. Dumating na nga sa point na nabuntis na ako. Tapos siguro kung ako, yung siguro babae itong aanuhin ko, siguro mas maghihigpit ako sa kanya, pero ang gagawin ko, mas kakausapin ko siya. Kasi naniniwala ko sa relasyon namin ni mami, hindi kami sobrang deep. Kaya nga Walang maayos na communication. wala, parang ang lagi ko lang natitake, galit. So Laging ako hindi galit ako lang. makapag-open ng sarili kong Oo. nararamdaman. Takot ka lang, tapos feeling mo na-invalidate ka lang. Mm-mm, So laging walang ganun.
mag-uusap. Wala So, ibig kaming sabihin nun, communication. Tonet, ang pinopoint mo is, mag-aantay ka na 17 years old, makikipag-live-in na siya at makikipag-boyfriend or makikipagbuntisan, makikipag-sex. Pero, ang gagawin mo para maiwasan yon ay maghihigpit ka pero with proper communication sa anak mo. Oo, mami, tama. Yung di lang puro paggalit. Oo. Kasi kapag ganun, baka Lalo yun yung naging reason mo. Yun, Lalo kaya ako, ka, mami, nagrebelde kaya talaga. ka umalis kasi puro galit. Parang puro sakal na ako, ganito, ganyan. Tapos hindi ko ma-open sa family ko. Tapos hindi ko sila makausap. Kasi lang, laging ang ano nila, galit. Kasi walang Ganito explanation. dapat, ganito Galit dapat. lang, walang pang-explain. Pero sa tingin mo ba kung in-explain yun sa ni mama dahil ng anak, mag-antay ka ng tamang edad, ganito, hahayaan ko kayo. Kung tingin mo hindi siya magiging gano'n na Feeling ko, mami, mas maintindihan ko yung rason niya kung paghihigpitan niya ako ng sobra. Okay. Pero kasi minsan may mga pagkakataon talaga na na sobrang higpit na talaga ng walang rason eh. Kasi ako kasi nag-aalaga sa mga kapatid ko noon, tapos malate lang talaga ako ng uwi. Na may time na babatuhin ako ng inasal, lumilipad yung mga motor, ganun. Kaya sobrang naano na ako sa sarili ko na siguro paano kaya ako makakalaya sa ganung point. sitwasyon. So parang na-feel mo na parang gusto mo makaalis dito sa bahay na to. Kasi parang sobrang drain na talaga ako. Pati kunyari ate ko, ako yung pag-aanohan ng galit. Kaya may feeling ka talaga na parang lahat galit, may feeling ka na parang si Wamos yung magiging savior mo para makaalis ka sa sitwasyon na to. Tsaka yung mga Okay. kaibigan ko, ganun. Oo. Ikaw naman, Wam, ano sa tingin mo sa partner, 17? Hindi, ako naman kasi unang-una sa lahat nga yung kasi medyo bata-bata pa kami, hindi pa namin alam yung ano eh. At Pero hindi ngayon pa na- namin naiintindihan yung mga Oo. matatanda dati. Yun yung tayo talaga, aminado talaga kahit yung mga nanonood ngayon, kung mga 15 anyos pa yung nanonood ngayon, 17, hindi pa natin maiintindihan yung mga matatanda kasi hindi pa natin na-experience. Pero kung tutuusin, lahat ng mga sinasabi ng mga matatanda, totoo. Kasi nagawa na rin nila o ginawa din nila, di ba? So, mas naiintindihan ko ngayon yung yung mga matatanda, lalo na yung mga kasabihan nila na ganto, yung na ganyan. May kasabihan kasi sila, may papunta ka palang pabalik na ako. May mga ganon sila na eh. So, syempre, dahil ang mga kabataan ngayon medyo ma-pride, na alam ko ginagawa ko, buhay ko to, di ba? Hindi din natin masabi. Ako actually, ito, kung maging babae man sakali yung anak ko, hindi ko din talaga masasabi kung mabuntis siya ng maaga o hindi. Basta kung sakaling mabuntis man ng maaga yung magiging anak ko, nasa tamang tao siya. Kung sakaling nasa tamang tao yung yung anak ko, kumbaga hindi siya bubugbugin ng asawa. Kasi isipin mo pag nagtungtong ng 17 yan, 18 yan, nag-aaral yan o hindi, lumalabas yan eh. Sa kahit sabihin natin, anak, huwag ka muna mag-asawa ng ganito. Anak, huwag ka munang maano ng ganito. Anak, kung ganyan. Kasi once parang mas sinasabihan natin sila ng ganun, putik, parang mas nangyayari pa eh. Oo. Pero, kumbaga, ang pinopoint mo, Wam, is parang gagawin mo yung best mo para hindi yun mangyari sa kanya ng 17, 18. Pero kung mangyari man, Wala talagang tatanggapin. tatanggapin. Pero, sana mapunta siya sa tamang tao. Tamang tao lang naman talaga. Pero ang question nga is, as 17, 18, antay ka, di ba? Na siya ay mag-boyfriend muna at makipag-live-in. Yes. Okay. At least kasi ngayon, at tayo bilang magulang, mas naiintindihan na natin. Kumbaga, si Wamos at saka si Tonet, hindi nila pinagsisihan yung meron sila ngayon. Pero, hindi naman din kasi lahat ng babae ay katulad ni Tonet na talagang paninindigan yung pagmamahal niya kay Wamos na hindi lang din fame or excitement yung naramdaman. Hindi din naman lahat din ng lalaki, paninindigan si Tonet, di ba, na sa magulang, harapin pagtapos, matulfo ka, ipaglaban ka pa din, kahit makuha ka, bubuntisin ka, papanindigan ka. So, depende sa kaso. But still, yung sinasabi nila is, pag naging magulang ka, maiintindihan mo rin kung ano yung sinasabi sa'yo ng matatanda. Yes, kasi kami mas naintindihan na, nung hindi pa kami magulang, hindi pa namin naiintindihan eh. Oo. Nung naging magulang kami, doon namin naintindihan. Kaya yung mga anak-anak natin ngayon, na mga 15, 17, 18, kung hindi pa nila tayo naiintindihan ngayon, Kausapin na lang ng ano. oo, kung di pa, hindi. Kumbaga parang kung di pa nila tayo naiintindihan ngayon, kasi hindi pa sila magulang. Yes. Kumbaga, ang lagi ang sinasabi ng ate ko, no, pag kinakausap niya si Papi at saka si Mikay, Papi at Mikay, naiintindihan ko kayo. Oo. Pero ako, never nyo ako maiintindihan. Kasi ganito yan, no, Papi, 22 ka. O, sasabihin ko niya ng ate, o kaya si Papi 13, nung time na, Papi 13 ka. Eto, edad ko. Kahit anong pilit ko nakatakin to, hindi mo gagawa. Pero ako, kaya kong bumaba sa'yo. Kasi nagdaan ako sa mga edad na yan lahat. Hindi man same experiences, pero very relatable. You know? Alam mo yung feeling, pag nag-13 ka, nag-15 ka, kaya mo ilagay yung sarili mo. Hindi kita pwedeng hatakin, pero kaya kong bumaba para sa'yo.
Kaya nga sabi nila, pag mas may edad ka talaga, ikaw dapat ang umintindi. Kasi ikaw mas nakakaintindi. Di ba? Ganun siya eh. So ngayon na mas naiintindihan natin yung ngayon, pero dapat meron tayong pag-evolve. Mas naiintindihan na kasi natin yung mga nakakatanda. Yun nga, proper communication, di ba? Wag puro galit. Tapos, siguro yun talaga yung pinakasikreto ng lahat. PM is the key. Relationship is a broad term. It's a very broad term. So what kind of relationship? Kung medyo platonic, as long as it's not sexual, perhaps. But it is important to note that the relationship should be with a minor above 16 years of age. If it is below 16 years of age, there can be a host of other problems. Pwedeng whatever affection that you show each other, it can be considered illegal or child abuse. Ang importante dito is the relationship should be consensual and healthy. Now, going back, under RA 11648, any sexual relationship with a person below 16 years of age is rape. So, I hope that answers your question because relationship, again, is a very broad term, and it is frowned upon by societies because the adult usually can exercise moral ascendancy or intelligence, and this may be considered grooming. While not per se illegal, this may be a precursor to other illegal acts being committed between the parties. Siguro, advice ko sa mga magulang na mga nanonood ngayon, tutukan nila yung anak nila ng, kumbaga parang daanin nila sa magandang asal din. Depende rin yan sa'yo, sa pagpapalaki mo, kung gaano makikinig sa'yo yung anak mo. Di ba? Kasi kung ikaw mismo ang tatarantado sa anak mo, pati ikaw tatarantaduhin ka ng anak mo. Pero kung maging maganda naman ang sasabihin mo at i-advise mo sa anak mo, pwede niyang i-claim yun. At yung mga nanonood naman ng mga bata dyan, mas maganda, ako na nagsasabi sa inyo, at kami na dito na nagsasabi sa inyo na makinig kayo sa magulang nyo. Na yung sinasabi nila, totoo yun, na sinasabi nila na papunta ka palang pabalik na ako, maniwala kayo dun. Pero alam mo, sinasabi din ng mga kabataan, no? Kung pumunta ka na, ba't ka babalik? Siguro dapat mas tama yung papunta ka pa lang, kayang-kaya ko yan balikan. Hindi, kasi alam ko yan. Hindi, kasi ang nangyari kasi, mami, kaya sinasabi din ng mga matanda, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Nagawa kasi nila eh. Nagawa nila yung tama at nagawa din nila yung pagkakamali. So alam na nila ngayon, yung mga matatanda, kung ano na yung tama na pwedeng gawin ng bata at kung ano yung mali na pwedeng gawin din ng bata ngayon. Oo, gets ko nga yun eh, na papunta ka pa lang, pabalik na ako. So gets ko nga eh, na papunta ka pa lang, alam ko na yan eh. Pero ang tanong nga, bakit yung kasunod, pabalik, ba't ka babalik? Eh, yun yung Oo, yun yung, diba? Yun yung nakasanayan eh. Feeling ko dapat ang tawad doon, papunta ka pa lang, kaya ko magbabalik-balik, alam ko na yan. Diba? Something like that, no? Napakaganda ng topic na to, na napag-usapan natin to. Kasi yung nangyari kasi sa kanila is, may natutunan talaga sila sa pangyayari, sa chaos, sa stress, sa issue, na, nakikita nyo na guys, so yun ang gagayahin. At yung iba naman ay gayahin nyo rin, yung ibang mga gawain din nila, bilang pinanindigan ng pagmamahalan ng bawat isa. Oh my gosh. Pero ito na, another problem. Buntis si Tonet. Yes. At habang nabubuntis si Tonet, nagkaroon siya ng bukol. Diba? Sa Pepe. Ayun, mami, nakuha ko siya nung pagbubuntis ko kay Meteor. Tapos, sabi ko, magpapa-Brazilian wax ako. Kasi pag buntis ka, malaki na tiyan mo. So, ibig sabihin, nagpa-Brazilian wax ka before? O, may bukol na? Wala pa, mami. Wala pa. So, nagpa-Brazilian wax ka? Nagpa-Brazilian wax ako, tapos, ayun nga, trinay ko, buntis ako noon. Tapos, after noon, dun ko nakapa na may bukol ako. So, malaking possibility na makuha mo. 6 months ka na ba nun? Oo, 6 months kasi hindi daw niya nakikita yung tiyan niya eh. Ay, ano niya, yung pepe niya eh. Diba? Kasi nakatakip yung tiyan. So, anong nangyari is, dahil sensitive yung katawan natin, hormonal tayo, may changes, bigla ka nagpaganon, pwedeng doon siya nakuha yung bukol. Oo, tapos ayun din yung sinabi ng doktor ko na puwersa talaga siya sa pagganon. Kasi hindi siya, yung mainit, diba? Tapos biglang, yung ganon. Tapos, sensitive talaga. Kaya nga, mami. Ayan na, yung mga buntis, dapat hindi kayo magpaano sa mga, nakakatakot. Kaya nga, mami, tapos eto pinost namin sa Facebook, ang dami palang naka-experience ng ganon, hindi lang ako. Nagpa-Brazilian wax din. Tapos hindi lang minsan Brazilian, minsan yung maling pagka-shave, 'di ba? Dapat may tamang way kung paano mag-shave. Tapos minsan naman yung kapag katapos nila magpa-Brazilian, biglang babasain. Bawal yun, diba? Yun eh. So open person eh.
papasok ang mga bakterya. Oo, feeling ko, mami, ayun, na pagkatas ko magpa-Brazilian, no, naligo ako agad. Kasi ang lagkit eh. Malagkit sa ano yun, Kifi, yun, di ba, merong mga Eh, ang simpleng tubig na galing sa gripo, may mga bakterya kasi. So, ayun nga, sabi nung OB ko, bigla, baka daw nag-open yung pores ko talaga. Naka-open pala talaga siya. Tapos napasukan ng bakterya. Tapos naging abscess siya. Abscess, ibig sabihin yung nagnana talaga siya. Namaga talaga siya ng bongga. So, di talaga ako makalakad. Iyak na ako ng iyak. Dapat ang gagawin is isa-surgery ako. Tapos, nung bandang malapit na ako i-surgery, buti mami, pumutok siya. Naniwala kami sa mga comments sa Facebook kasi ang dami palang nakarelate ng ganun. Tapos pinag-usapan siya ng mga kababayan tsaka doktor nung nagka-Bartolensis ako. Tapos, ang ginawa... Kaya nga... Napapahawak ako. Ang ginawa nga mami namin nun, nag-ano ko, dahon ng bayabas. Organic, natural ako. way. Tapos lagi akong umuupo sa mainit na tubig. Tapos yung may binigay sa akin na feminine wash na hindi matapang. Kasi ang mali pala yun mami na everyday mag-use ka ng feminine wash. That pala tubig-tubig lang. Ayun yung sinabi ng ng OB ko. Kasi nawawala daw yung mga good bacteria. Tapos... So, yung good and bad, dapat kasi level. Pag naiban din kasi puro good lang, mali din yun. Kaya nga, tapos ayun nga, di nung pumutok na mami, grabe, sobrang nakaingat na talaga ako. Sakala ko hindi na siya babalik kasi pumutok na siya, okay na siya. Di nung nanganak na ako kay Meteor, dapat ipapa-surgery ko siya. Pero sabi nung OB ko, wala na siya. Tapos nung ito lang, nung 2023, January yon, mag-birthday na si Meteor. Ay, pagkatapos ng birthday ni Meteor, may nakapana naman akong bukol. Tapos So, kada buntis ka, parang nagkakaroon? Parang ang ganun, mami, kasi mas sensitive pala yung buntis. Hindi ko naiiwasan na kapag nag-shave talaga ako. Nagwa-wax talaga ako. Pero yung wax, yung pangalawa, hindi ko na trinay. Nag-shave lang ako nun. Tapos, nung tinanong ko sa ubi ko, bakit po lagi ako nagkakaroon ganito, ganyan? Yung pala, hindi niya pala tinanggal yung gland ko. Kasi yung gland pala natin, yung nagsisilbing magiging matuyo ako matutuyo ka. Ayun pala yung naglalabas ng mga So, pag tinanggal yung gland mo, hindi ka, magiging tuyot ka na? Yes, ayun yung sinabi ng OB ko. Tapos, so ayaw mong tanggalin? Gusto mo wet na wet ka lang? Hindi niya tinanggal kasi ayun yung advice niya kasi bata pa daw ako Tapos hindi naman siya yung nandun talaga sa loob, nasa labas lang siya, nasa left siya. Pero kung tatanungin ka, gusto mo bang wet ka o dry ka? Siyempre wet. Sige, tapos? Tapos mami, sabi ko magpapa-opera na ako, ganito, ganyan. Tinanggal na. Ayun ulit, ginawa niya. Yung dun pa rin siya tumubo sa unang-una, nung buntis pa lang ako kay Meteor. Same. Kung anong lugar? Same lang, dun lang talaga siya. Tapos sabi ko, nagtataka. Hindi mo din narisuntokin yung pepe mo. Kaya nga, mami, para pumasok na lang. Takina mo naman, bukol ka ng bukol, nakakais. Tapos sabi ko sa OB ko, bakit mo ganun? Sabi niya, sa buong mundo pala, 2% yung may ganun. So, kasali ka sa 2%? Tangina naman, bad trip naman. Ang ina, nakasama pa ako sa 2%. Kaya nga, mami, ang dami ko kailangan samahan sa 2% pa na may Bartolensis, may bukol yung pepe. At tama ito, hindi sa lahat na yung pinaglaban mo, ma'am, napunta ka pa sa may bato naman. Pero mami, ayun na nga, sinurgery na. Na-surgery, pagkatapos nga ng surgery na yun, 2 days siya ako sa hospital. Nilunok mo ulit yung bato? Hindi, mami, birthday ko naman, okay na siya. Eto na. Eto naman ngayon, pangalawang pregnancy ko, may nakapana naman ako. Bukol na Ayun naman. nga, yung sabi ko, every time na So, pangatlo na tong Bartolin. Pangatlo na. Kasi yung una, mami, buntis ako kay Meteor. Tapos yung pangalawa yung birthday ni nanganak Meteor. na ako kay Meteor. Birthday niya, mag-first birthday. Tapos ngayon naman. Pero meron siya kauna-unahan nung nakatira pa kami sa kayong tapig. Ayun nga, tatlo nga. Abscess nga yun. Makinig ka kasi. Hindi, Abscess ayun nga Kaya yun. sandali. So, ibig sabihin, nung time na first birthday ni Meteor, ulitin ko lang doon ka nag-ano ulit? Hindi, mami, una muna na buntis buntis ako. ka kay Meteor. Pangalawa, yung mag-first birthday si Meteor. Pagkatapos ng first birthday niya, yung Okada. So, Pagkatapos nun. tumutubo na siya bago mag-birthday si Meteor, di ba? Hindi ko alam Sumasakit-sakit na. Habang nag-water ka ng gano'n. Ayun nga, mami! Ayun nga! So, sabihin kaya pala si Tunod gumagano'n. So, Makati pala yung bukol. kaya Yung pala yung inaalog niya pala. Kino-comment nga nila doon. Kaya Ayan. manigalig. Tapos meron na namang article. Antoinette Gale, nag-water buns, nagkabukol sa pepe. Yung mga ganun. So, ko lang, bakit kino-connect nila? Wala namang connect yun doon sa pagsayaw ko ng water dance. Tapos ang dami na nilang sinasabi. Pero Tunod, alam mo, ang galing mo talaga doon sa water dance. Hindi halata may bukol ka sa pepe. Pero promise, hindi ko nahalata. Hindi ko rin alam, Ang galing mami, mo kung talaga. bakit sumayaw ako noon.
Bartholin cyst kasi, we do have Bartholin gland. Yung Bartholin gland na yun is located in the vagina, lower part of the vagina. So, that serve as a lubrication sa ating vagina. So, once na nag-block yung gland na yun, it will cause Bartholin cyst or kung may nana or infected, Bartholin's abscess. Now, saan siya nakukuha? Possible, pwede siyang infection, not necessarily STD, but still, STD man or hindi, infection pa rin, and then trauma or any injury to the vagina. So once na nag-block yung Bartholin gland na yun, then it occurred to be Bartholin cyst. Kapag hindi siya painful, hindi siya infected, asymptomatic, maliit, hindi natin siya gagalawin. Pero kapag recurrent siya, paulit-ulit na may Bartholin cyst, tinatanggal na natin yon. So ang pagtanggal nun is what we call marsupialization. I-evert lang namin yung skin, i-expose namin yung inner part ng infected na part ng vagina para hindi siya mag-recur. But, yung Bartholin cyst kasi na yan, may left and may right na labia majora. So, pwede kunyari sa left na labia majora, meron kang Bartholin cyst, pwede ka pa rin magkaroon ng Bartholin cyst sa right labia majora. So, how to prevent it? At most is more on hygiene pa rin. However, kahit naman malinis ka talaga sa katawan mo, sa personal hygiene mo, minsan hindi talaga siya naiiwasan. May some women talaga ay very predisposed to this kind of condition. Just to be very particular lang with Bartholin cyst, no? If so happen that the woman is already 40 years old, ang gagawin dyan is talagang excise na mismo yung gland or yung cyst part, and that would be submitted for biopsy because there are rare instances na pwede kang magkaroon ng Bartholin gland cancer. So the cutoff would be 40 years old and up. Now, on the other scenario naman, kapag abscess, which is may nana, yun ay ini-incision and drainage lang natin and antibiotics. Puta, pinagmamalaki ko pa siya. Diyan lang kayo. Wait lang kayo. May ginawang hindi ka rin naman nagpatalo. Sumayaw din siya nun, di ba, mami? Yung sa akin naman kasi hip-hop naman yun. Puta, malay ko ba sa'yo na hip-hop sa'yo? Ayun lang yung kaya ko sa'yo. Ayoko sa'yo na gumagano-gano. Nag-head drop. Gumagano si Tunot, di ba? Kasi mami, nag-iisip pa, dapat kasi pagsasamahin namin yung birthday ko tsaka kay Meteor. Tapos, ang naging highlights lang ng event, yung water dance ko. Kasi ayun yung in-upload ng unang yung mga bisita dun, yung water dance. Kasi nga wala pa kayo pa NDA. Pero after talaga nun, meron pinakamagandang naging kanta eh. Ang puwet ni Tonet ay round. Kasi mami, nakakatawa. Di ba natapilok ako nun? Oh. Kasi nga, masakit nga yung bukol. Hindi, mami, hindi pantay yung stage. Ay, nakala ko di pantay yung bukol eh. Okay, dahil dyan po tayo sa ating Dirty Talk. Kamusta naman ang sex life nyo ngayon? Bilang mag-partner na 4 months, 5 months ka na pregnant. Magpa-5 na ako, mami. Magpa-5 months ng pregnant si Tonet. Kasi, tulad yan, nagkakaroon naman ng bukol. So, paano yun? Hindi. Ngayon, medyo... Meron ka pa ba ngayon? Ngayon nga, mami, awa naman ni God. Pinakita ko nakaraan sa OB ko, sabi niya, meron. Tapos pag hindi siya kumalma, or pag sumakit siya, i-surgery ako. Kasi ayoko naman i-surgery ng buntis ako. So, ang ginagawa ko ngayon, yung may mga Bartholin dyan, guys, mainit kayo na tubig, umupo sila sa ganun. Para kumalma yung yung pamamaga niya. So, tapos pinainom ako ng antibiotic. Uupo ka sa mainit tubig. Paano? Gagawin mo sa lapag yung mainit, so upo ka. Hindi, mami, balde. Balde. Planggana. Tapos maligamgam. Mainit, maligamgam? Pwedeng maligamgam or mainit. Kasi ako mas bet ko yung mainit para mas effective siya. Okay, so gaganon ka. Yung parang nagsusuob, parang ganon. Uupuan mo siyang ganyan. 20 minutes a day. Okay. Per so kumalma-kalma? Kumalma na siya, mami, tapos lumiliit na siya. Kasi nung may bukol siya, puta masakit sa titi. Bakit? Masakit ba yun? Tapos kaya nga, mami, sinisisi niya ako eh. Okay. May bukol eh. Yung titi namin siyempre tumatama. Oo. Masakit. Para may singsing yung pepe, oo.
May ganon, oo. Sabi niya nga, dahil daw yun sa bukol ko. Ayun na nga, buntis ako, ganyan, ang hirap na, hindi kami makapag-keme kasi nga, inaano niya yung bukol ko. Nagtatampo na ako sa kanya, sabi ko, ikaw nga, lagi kang nanonood ng ball, kaya ganito, ganyan eh. Nagulo ka pala eh. Di niyo na ako inaan. Di wala nang nangyayari sa amin kasi nga dahil sa bukol ko. So, naka-affect talaga yung bukol ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naniniwala na wala na akong bukol. Ayaw niya pa rin. Hindi, tapos minsan... Ba't pakita mo kasi? Pinapakita ko sa kanya, nandidiri siya. Tapos ngayon, anong nangyayari? Ito lang, kailan lang ba? Nung isang gabi. Utang, inatulog na tulog kami. Mga bandang siguro yun. Alas 7 ng umaga na. Alas 7 ba yun? Okay, ang inapares kami nilibugan. Mahilig kasi to, pag natutulog to, mahilig talaga nakahawak sa putotoy ko. Putotoy ko? Oo, mahilig talaga siya. Kapag natutulog kami, talaga... Gwapo naman, laki Oo. Kaya ako naman, syempre... Alam, walang galawan, nakaganon lang. Ako naman, syempre, naiinis ako kasi nga, pagka hinawa ka, tumitigas. Tapos ngayon, syempre, na yun, parang masakit yun sa... Oo, masakit sa lalaki yun. Sa lalaki. Kaya ayoko talaga na pinapawak ko kasi nga, yung sa, nga namin, gusto namin lalabasan kami kapag di ba? Pag tumigas na, oo. Pag tumigas na, labasan na. Di naglaban kayo, alas 7 ng umaga. Ano nangyari? Naglaban 7 ba yun? Umaga na yun, mahal. Umaga na yun, gagi. So ano nangyari pala kahit may pabukol-bukol Kaya sa nga, gilid pero- eh. Isang araw lang kasi inaano ko na yung sa putotoy ko sa niya, Putotoy sa ari niya. Parang wala naman na ako nararamdaman. Kung meron man siguro halos kaprason, hindi katulad talaga dati na talagang pag pinapasok ko talaga yung sa akin, nananakit talaga hanggang sa nagkaroon na one time, yung mismong ulo ng putotoy ko, para namumula. Siguro baka... Para nabugbog. Hindi ba kayo gumagamit ng lubricant? Kasi napaka-importante nun. Kasi po pwedeng, di ba, may masakit sa gilid. Ganun. Ba't Hindi kayo nga, gumamit ng Mami. lubricant? Hindi ako nagaganon eh. Puro laway lang. Ganun lang. Hindi din. Pasok agad. Ay, ba't pasok lang agad? Masakit yun. Lalo may Ayun nga bukol. feeling ko nga, Minsan, Mami, ganun dahilan nangyari. din na nagtitrigger yung bukol ko dahil ganun siya. Baka. Hindi mo pwede kasi kailangan ng isang babae talaga 20 minutes mahigit bago maging fully aroused at maging fully wet. So mahirap sa babae talaga yun. Siya kasi parang 3 minutes pa lang. Kung gusto mo naman agad-agad, kailangan mo ng lubricant. Kasi kahit anong sabihin mo, magagasgas, masisira ang pepe ng babae pag ipilipit, ipasok agad. Alam mo na. Oo. Kaya pala nakaganon na siya. Gagano talaga yun. Yung bukol, di ba? Pero nung first time nyo rin ba nag-lubricant kayo? Yung first time Hindi, nyo? Mami. Hindi pa kami nakaka-experience ng ganon Hindi, yung first time nyo nag-keme. Hindi. Wala talaga. Pampadulas nga yun. Ayun yung sinasabi ko sa'yo. Ayaw niya kasi parang old Pero school kasi nasaktan siya. ka ba nung... Oo, nung unang keme namin, nagdugo nga yung ko, tawang-tawa pa siya eh. Kasi Pagkagising ko, gusto ko sa kanya- dugong, Gusto ko meron kasi sa kanya pag katas talaga niya eh. Ayoko na may mga... katas talaga. Alam mo yun, di ba? Kaw. Kasi ng katas ng Tao. ari ng babae. Ipapasok mo Katas. na. Talagang organic. Hindi katulad nung may Nilalagay. Kasi may pagka-conservative si Wamos. No, pero kasi ganito yan, Wam. Kung hindi mo din naman din kasi kayang antayin ang fully arousal niya ng 20 minutes at talagang romansay mo na isang babae para mag-fully wet, wala ka din karapatan magreklamo na tuyot at mahasatan ng bawat isa. Ang maganda dyan is, lalo na may situation ngayon ng partner mo na may bukol, kailangan talaga ng tulong ng lubricant. Kasi ako, naka-lubricant ako lagi ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi nga, di ba nagpa-Termiva ako? Sobrang sumikip. As in talaga, yung bawat walls, ramdam talaga yung burat talaga. Parang gumagano yung burat pagkapasok ko. Ramdam ng walls, gumagano. Kaya pala. Parang may kamay yung burat na gagano sa sakit talaga. Kaya pala, si Mami Dali, masakit daw. Masakit talaga. Kasi sobrang totoo ng Termiva nila, Doc Yapi, sa Icon Clinic. Yung nagpasikip, totoong sisikip kasi talaga. So ngayon, ang hirap. Ngayon, kahit super wet ka na, super ka na, wala. Kailangan maglagay talaga ng lubricant. Siyempre kasi, ikaw ba kung mahal mo ang pepe niyan, talagang hindi mo pahihirapan. Ganon. Mahihirapan din ang ari mo kasi masakit din yun. Palagi. Na kahit minsanan lang. Kasi may mga lalaki kasi na mabilis labasan, di ba? Si Wamos ba? Sobrang bilis niya eh. Gano'n yung bilis? 3 minutes. Grabe naman sa 3 minutes. Totoo naman eh, wala pa nga, nagagalit na siya sa akin, kaya mawawalan na ako ng gana. Bakit? Hindi kasi ang tagal Ang bilis kasi eh. labasan. Nito, Net. Oo, ang Ang tagal. tagal naman nito, Net. Siya naman ang bilis. Paano yun? Pag nilabasan ka na, tapos ang tagal pa niya. Ang nangyayari kasi minsan sa amin, Mami, di ba, minsan kasi may ibabaw yun siya eh. Puta, di nakaganon ako. Tapos nilabasan na. Nilabasan na ako siya, nasa ibabaw. Hindi pa nilabasan. Siyempre, pag kami nilabasan na, Lalambot na, wala na gana. hindi siya lalambot eh. Matigas pa rin. Kaya Konti. lang nakakakiliti. Oo, Ang sakit naman na sa akin yun. Tadong-tadong. Bakit pa rin? Mga ganun pa rin, tadong. Ay, bilisan mo. Puta.
Ako din yan, no. Nangingisay na si Wamos. Isay na, nakakangisay Pinangingisay mo naman pala eh. Puta, Oo. nilabasan na yung lalaki, tapos nasa ibabaw pa sa babae. Hindi pa rin siya natatapos. Puta, nakakangisay talaga So, siya. gagalit na ako sa kanya. Ano sinasabi mo? Nakakainis naman ito, madaling-madali ka kasi. Madali ka eh. Pipigilan mo ba yun? Tapos minsan talaga, may punto talaga na pipigilan ko, sobrang sakit sa tiyan magpigil. Oo. Puta, ina, promise ha. Bakit hindi nyo ginawa yung Sobrang yung style ng sobrang- iba na pag mabilis labasan, di ba? Kasi nag-cam siya, after mag-round 2 kayo, kasi sa round 2 mas matagal lang lalaki eh, di Wala ba? na, di ko na kaya. Hindi kaya. Hindi ka Tandaan lagi. niya na kasi. Parehas Dati, kayo oo, niya, dati, nung bago-bago pa kami talaga. Oo. Kahit mga 3 times a day, 5 times a day, pwede pa. Ngayon, ano na eh. Umiidad tayo, umiidad. Umiidad eh. Pero 'di ba, ang bilis niya pa rin labasan sa'yo, super excited pa rin siya sa'yo kahit magdadalawang baby Hindi, na tsaka kayo. ang- Tsaka ganun kahit ba- may ganun ba yun, nakabukol mami? yung pepe mo. Kahit bagay. Kasi kung ako, lalaki ako, may bukol pepe mo, mga 30 minutes ako. Taki naman, isip mo, may bukol pepe nito. Oo, ganun. 'Di ba? Ewan ko, sinisisi niya nga yung bukol ko eh. Hindi, masakit naman kasi talaga eh. Ano, hindi naman yung parang, hindi siya hindi mami mo naman siya napipil kasi dahil wala ka naman tite. Hindi, ang parang sinasabi niya, Jolin daw eh, ang lambot-lambot lang. Hindi, basta So feeling ko iba kaya talaga siya yung kaya feel. nabugbog yung ano niya kasi nga pinipilit niya pa rin ano yun kahit Alam ko ito na lang yan. Bakit hindi mo muna isubo si Wamos para mas madulas? Ayoko May ganun kasi, sumubo. natural lubricant, laway. Dati kasi sumusubo siya, ngayon hindi na. Ayaw mo Ayoko, subo. mami, Bakit? nasusuka nga ako. Tapos gusto niya pa pag isusubo siya, naka-video. Ang pangit-pangit doon. Ang pangit-pangit. Ang ganda mo nga dyan eh. Ewan ko rin ba't yung mga lalaki, gusto yung ganong video, yung ganong yung babae, parang pa-ice cream na, bako na, kaganon, tuwan-tuwa sila sa ganon. Kaya nga, mami, tapos ayoko talaga. Pinipilit niya ako lagi na subuhin siya, ayoko. Anong take mo doon? Di ka na niya sinusubo. Hindi, sa akin, okay Nanonood lang na lang siya. Okay lang naman yun kung ano kung Akala ko, susubo niya ako, susubo mo hindi. yung sarili mo na lang. Basta, ayun, mag-ano lang kami, magkikimehan na lang Oh, kami. hindi nga eh. Pero baka kasi hindi mo rin siya kinakain. Alin, di, pwede ko siyang ganunin. Kaya lang siya talaga ayaw niya eh. Ayoko, mami, parang kadiri. Pero kasi first time kasi ni Tonet eh. Di ba? First time ka niya. Hindi siya noon ma-explore talag- sa... Noon sumusubo siya. Talaga sumusubo siya. Kaya pala round na round Noon, ang lips ni siya Tonet pa nga, na... sabi niya pa nga eh, pagka, subo mo muna kita. Ganun siya dati. Dati Ngayon, yun, di na. sobrang bakit di na ngayon? Ayoko na talaga, mami. Kasi nga, ayun nga gusto niya, sinasagad pa yung nasusuka nga ako. Hanggang dito. Mm-mm. Okay. Ibig sabihin pala, mahaba pala si Wamos. Kasi nakaka-choke pala. Ganun Hindi, pala. ginagano niya kasi ulo ko eh. Ginagano pa. Di ba, mami? Ano ba gagawin ko? Ginaganon pa. Sa amin kasi mga Suka na ako. Ay, sa amin kasi mga Eh, may acid pa ako. Eh, di na-trigger na yung suka. Sa amin kasi mga lalaki, kapag parang yung talagang siging-sigi kami, gusto namin talaga binabaon pa kayo ng remote. Grabe, di ko talaga kaya yun, mami. Ang sakit talaga kaya sabi ko, ayoko na. Sa tawa pa siya. Gaganon pa yung, Pangit mo, puro laway ka, tapos nakagala yung buhok mo. gaganon pa yung hita ko niya, no? Gaganon So, pa yung iyak hita na ko. ako, may luha na Sige ako. lang, sige lang. Kaya nga may one time nasuka talaga ako nun eh, kasi di ko na talaga May kaya. suka talaga? Pero di naman sa ano niya, nagsuka ako sa CR. Nakatakbo ka pa ng CR. Pero Saka ikaw, nilalabasan ako sa kanya kapag, sa sinusubo niya subo-subo. Pero ikaw, na-feel mo ba na parang, pag ginagawa yun sa akin, Tonet, parang love ka niya? Oo naman. Paano yun ngayon? Hindi mo na-feel na ano? Hindi, okay lang din naman. Wala naman daw pinagkaiba kasi una sa lahat may mga anak na rin naman na kami. So, talagang naiintindihan mo Naintindihan ko. na ayaw niya ng ganun, Oo, kasi may ganyan. pepe pa naman siya. Tsaka maraming butas sa babae, nakakagawa pa nga kami sa gitna eh. Oo, Pag ako gumaganon pa, di ba? Maraming butas sa babae. Pero ikaw talaga hindi ka papakain, ever. Ayoko, Never ka rin mami. kinain ni Wamos. Dati. Nagsi-69 kami dati. Favorite namin yung 69. Favorite, ikaw lang may Hindi favorite ko doon. ma-imagine. Siya lang may favorite doon. Sabi, 69 pala kayo dati, Tonet. Oo, 69 kami. Hindi ko ma-imagine, putang ina. Noong time na yun, may brace ka pa? Hindi, wala. Nagsi-69 kayo? Oo. May brace ka pa nun, di ba? Oo, kahit na yan. Kaya- Kaya masabit nga yung Kaya ano, nga ang diba? sakit eh. Kaya Nag-brace din ayoko. siya Kasi yung sa ipin niya, di ba ang tulis? Ang nakaganon dati yung ipin niya. Ano yun, para kabayo ah. Kabayo kumakain ng basta ano, mami, di ng ko mga... talaga gusto magpa ganun, magpakain. Gusto niya eme-eme lang talaga. As long as nag-work naman yun, wala nang problema. Pero Pero, kahit anong gawin namin ngayon, okay lang. Wala namang problema na eh.
Pero si Tonet kasi, ikaw ang first time niya. Si Wamos naman, hindi ikaw ang first time niya. Nagkaroon siya ng mga different na ibang partners. Madami. Ikaw ba sa tingin mo may... Madami Ay, yun. di ba? may difference kapag mas bata sa'yo o mas may edad sa'yo o ka-edad mo sa sex? Hindi ko pa kasi na-experience sa matanda eh. Parang bata. laging ka... mas may edad Child ka. abuse Oh. ka. Hindi, mas gusto ko talaga bata. Aminado naman ako dun. Bakit? Kasi Bakit? parang gusto ko na mas matanda ako sa kanila para ako yung magtuturo ng ano sa kanila. Ikaw yung lolo ko, ng ganyan. Parang dati, ako daw lolo niya. Tangina na Hanggang ngayon, alagaan mo yung lolo mo, pinapaliguan mo yung lolo mo. Apo! Putang ina mo! Bakit mas gusto mas bata, Wam? Wala, ayoko kasi ng matanda talaga na, mas matanda sa akin na ako yung Minamanduhan. namanduhan ako. Ayoko ng Aasikasuhin. ganun eh. Gusto ko ako yung nag-aasikaso sa babae. Okay. So si Wamos, mas gusto niya, yung partner niya, mas bata. Kasi mas gusto niya na siya yung at saka nag-aalaga. gusto Yung ko may parang, prinsesa ako. yun, parang prinsesa mo or queen mo, ikaw yung nagsiserve. Parang ako yung okay. yung daddy niya. Ako yung taglabas ng pera. Ikaw naman. Taga-provided and protect. Ikaw naman, mas gusto mo ba na mas bata o mas may edad sa'yo? Feeling ko, mami, mas gusto ko merong edad. Kasi dati nga meron akong mga, syempre nang ligaw sa akin. Tapos Mga may mga... puta, ang dami niya na. Oo, syempre mangliligaw Sino nga yan? Mangliligaw lang naman yun. Oh. Ayun nga, hanggang ngayon, mami, nabibiter siya pag may kinikwento akong mga ganun. Di na, Tapos minsan di na. nakakasama namin na Di na, siya. di na, di. May mga itsura sila, may pera sila. Putang Pero, ina pa, pangit na pangit ako ah. hindi, I mean, gagi. Sinasabi kasi nila dati sa akin, hinabol ko lang daw kay Wamos, pera niya. Pero kasi di ba lagi sinasabi ni Tonet na kaya daw talaga ikaw ang pinili niya kasi ikaw daw talaga yung pinakamabait. Oo, totoo, mami. Kasi ang Pinakamabuti. dami ko talagang na-encounter na nanliligaw sila. Tapos, di lang naman pala ako yung nililigawan. Tapos, meron din, yung kaibigan ko pala, pinupush ako doon kasi gusto yun ng kaibigan ko. Yung mga ganun. Gulo-gulo. Ang gulo-gulo, tapos may mga itsura nga sila. Pero pag may itsura, pag may pera sila, feeling mo ang yaman nila, tapos ang puging-pugi sila sa sarili nila. Pero yung ugali, wala. So, Wam talaga ang Pasok talaga sa ugali. sa ugali. Ano pa? At saka nga, mami, yung consistency niya nga sa pamilya ko. Consistent, ugali, ano pa? Pagmahal talaga. Pagmahal, ano may pa? paninindigan. Paninindigan, ano pa? Physical, anong gusto natin kay Wam? Malinis naman siya. Mukha lang siyang dugyot sa picture. Sa mga Okay. video. Pero malinis siya. talaga si Wam. Dati pala, ang problema ko, di siya naliligo. Pero ngayon, naliligo na siya, in fairness, problema ko rin naman every yun day. Nung nagkakilala pala kami, mami, yung brief. Matipid lang kasi ako sa tubig. Ha? Nagkakilala kami, mami, brief niya, isa lang pala, dalawa. Grabe naman na yung kwento mo talaga. Tapos Wasak na wasak yung pagkatao ko. totoo naman eh. Aminado naman ako pero sana hindi mo na pinasok. Tapos ayun, yung nagkakilala kami. Pero nung dati, Feel talagang ko- brief ko talaga. Pag ano, influencer ka na nga nun eh. Oh, hindi pa naman, Ano hindi? Influencer ka, dalawa ng brief mo, grabe ka naman. Wala pa akong pera noon. Oo, hindi naman natin kasi- influencer, pera agad eh. Ano- Wala pa monetization dati. Oo, tsaka yung kotse mo pa pala nun, hiniram mo nga lang kay Awit. Kaya ang dami nang sinasabi, yung pera lang doon ni Wamos yung ano ko. Habol mo. Oo, hindi nila alam dati, bago kayo magkakala ni Wamos, nagdi-TikTok na ako, may mga nagpapaladalang product, mga 5K, picture-picture lang, ganun appearance. Kumbaga, si Tonet po ay rumarakit na din, dumidiskarte Tsaka na mami, din. nag-live ako. Sa Bigo, di ba yung mag-ano pa lang doon sa'yo, babagsak sa yung mga, ang daming mga mga nagbabagsak. gifts, mga Tapos ganyan. makakonvert siya sa pera. Tsaka ang pinaka nagustuhan mo kay Wamos kasi funny siya, di ba? Ayun, sobrang funny naman niya. Kahit dati natatawa ako sa mga jokes niya. Ngayon? Pero pag tumatagal... Sige. Sa pagiging funny niya, para ba sa'yo, mas magaling sa kama ang isang funny na tao? Hindi Sa ko tingin alam. mo lang, or ikaw sa tingin mo lang din, mas magaling sa kama ang mga taong komedyante? Hindi ko alam eh. Hindi nyo alam. Hindi ko alam. Ikaw, mami, ano ba sa tingin mo? Oo, sa dami nang natira ko, totoo yan. Hindi ako para sa akin, totoo. Iba talaga. Tsaka iba talaga. Ito, totoo, Net. Maniwala ka sa akin. Iba talaga pag dancer. Oo, maligalig sila. Iba talaga pag dancer, promise. Sa lahat ng babayo sa'yo, walang makakumpara sa isang dancer. Iba talaga kumadyot ang dancer. Kumaldag ang dancer. Naglalak kami. Oo. Naglalak yung ganito. Gagano si Mamo habang ano. Gagano. Ginagaya ko nga yun, mami, pag lasing ako, natatawa ako. Okay. So, ano ba ang madalas yung mapagkasunduan pagdating sa sex? Sa tingin nyo, vibe kayo doon?
madalas namin pagkasunduan, nag-aaway kami. Wala kami Kaya actually, wala kaming napagkakasunduan. Hindi, parang parehas tayong gusto natin to pagdating nga sex. Wala kayong ganun? Yung posisyon ba, ano ba? Kahit ano, kahit ano. Feeling ko dun sa kasi hindi posisyon. kami Oo. talaga. Hindi na kayo magkasundo. Hindi kami magkasundo sa posisyon. Sa Kasi paano? si Antoinette kasi laging lamang yan. Gusto niya lagi nakahiga. Tapos ako lagi nasa ibabaw eh. Parang Tapos minsan naman nagagalit ako. Putang ina mo, may babaw ko naman uy. Oo, parang Ikaw tama. Siyempre, naman, ang payat Oo. mo, tas ako yung iibabaw. Baka di ka na makahinga. Di ba? Ako yung... Naaangat ka lang, mahal. Hindi, Grabe ka minsan, di ba, sabi ko, nabibigatan ka na ba? Okay, kasi sabi mo, nakikisay ka na kanina Oo. Oh. Grabe naman kasi yung pagkakaano niya. Siyempre, di ba, dapat pagka ako yung nakahiga, alam niya naman na payat ako at malaki siya. Suportahan niya yung sarili niya. Gagaanan niya ng konti. Nadidiin pa sa akin. Paano ko Ang gagaan? gagalaw lang yung puwit, gaganong-ganon lang yung puwit. Ang inang yan. Wala kami pinagkakasundoan. Namin lagi kami nag-aaway doon. Nag-aaway kami. Pero ilang years na kayo? Magpa-5. Ang galing, di ba? Wala kami pinagkakasundo. Oo, kasi alam mo, sabi nila sa Pero basta parehas mag-partner. kami labasan, okay na kami. Okay. Pero sabi nga nila, di ba, sa mag-partner, yan ang isang bagay na huwag ito pag-aawayan. Sex at pera. Yan ang mga importante din sa isang relasyon. Pero kayo, wala kayong pinagkakasundo, nag-aaway kayo, pero pag 5 years na talaga kayo, ang tibay nyo talaga. Di ba? Okay lang naman na Tamang ano ganon, lang siya, at mami. least ano. Tamang dood lang siya sa CR. Ayun naman, ayun din number 1, naiinis din ako dun. Ano na siya ng ball? Oo, aminado naman ako doon. Tapos- Wala ko, sinabi niya eh. Wala na sekreto dyan sa taong yan. Hindi totoo naman. Tapos parang iniisip ko, na pinapanood niya yun. So, ibig sabihin, iniisip niya yun. Yung mga nasa ibang bansa. Yung ano ba yun? Elfis ba yun? Anong elfish? Elfie? Hindi, iba-iba. Iba-iba. So, ibig sabihin, ikaw na-offend ka, pero hindi kayo nag-iwalay. Hindi, pero sinasabi ko sa Pero kanya, nagsisex kami, nanonood kami dalawa kami. may ganun kayong may trip. ganong trip pero yung dati Siya pa mismo talaga. nag-aaya sa akin ng gano'n, manood Kasi tayo. syempre na alam ko yung gusto mo na nanonood ka. Pero gusto mo na rin ba, pag nanonood ka, ayaw mo na? Salamat Hindi, minsan kapag wala siya sa mood, papanoodin ko siya. Ikaw nanonood sa kanya. Hindi, mapapanoodin ko siya ng bold. Ipapanood mo pa siya ng gano'n pag wala ka sa mood. So, yun ang savior mo, yung porn, para ayaw ko makipag-keme o manood ka ng porn, gano'n. Hindi, mami, kapag mag-kemi kami, pinapanood ko siya pag wala siya sa mood, pag ayaw niya. Di ba umaayaw pa siya? Okay. Gets ko na. Sorry. So, pag wala si Wamo sa mood, para mapunta siya sa mood na gusto makipag-keme, o manood ka para, Pero ito lang yun eh, lately lang yung nangyari sa amin, pero dati talaga lagi siya ano sa CR. Hindi, actually, to be honest, sa mga ibang lalaki talaga, hindi naman talaga maiwasan yun. Kumbaga, parang ano sa amin yun eh, parang, puta, success kami, buhay namin. Parang ang successful namin pagka ano. Tsaka yung Pag nilalabasan. yung bigat sa katawan at kalooban namin, doon lang namin dinadala. Kaya nga, di ba, sinasabi Gawa nga... ka o hindi, ginagawa nila yon. Oo. normal Sinasabi lang nga naman nila, yan eh. di ba, para maging healthy daw, para magkaroon ka ng healthy heart, kailangan daw talaga 21 times sa isang buwan na nilalabasan ng lalaki. 21 times pala. Kala ko 3 times a day. Kaya pala ang payat niya. Sabi nga din nila, responsibilidad daw ng isang babae na to never let your partner outside, na lumabas ng bahay, to go outside the house, na hungry and horny. Dapat trabaho din daw natin yun. So, dapat, kaya ako si Vince, minsan, aalis ka na, o ubusin mo natin yung bagahe mo. Oo. So, supain ko muna, kailangan walang laman. Para pagdating sa ibang babae ko yung maganda o sexy, wala ka ng gana. Ganun pala dapat. Oo, ubusin mo dapat muna si Wamos. Kailangan simut na ganun pala simut. yun? Oo. Parang May ubus lakad na kami siya. mamaya. Sabihin mo sa akin, ubusin mo muna talaga. Sige, busin mo muna to. Ganun pala yun Ganun yun. At saka nasa inyo naman yung sa panonood ng porn. Kanya-kanya naman tayo ng trip dyan. As long as kung ano nag-work sa inyo, diba? Dati kasi mami, hindi siya umaamin, nanonood siya. Eh, syempre, kinakalkal ko yung cellphone niya, nakita ko doon sa history niya kung ano-ano. Ngayon, hindi, ayun nga yung Elfie nga yung pinapanood niya, yung Ano yung Eva Elfie? Eva Elfie, si Eva. Si Eva Tadan? Hindi, yung basta yung sikat sa Pornhub ba yun, mami? Okay. Ano siya, yung pinapanood Iba-iba, niya. hindi lang naman siya. Tapos Ay, ano, Tito Vince, kapag bigyan mo nga manonood ako kami, ng mami, ng idea. pag manonood kami ng ball, sabi ko, ano pa panoodin natin? May pa siyang di niya alam. Di ko alam yan eh. Araw magmukha lang. Araw magmukha lang. Eme ka. Ano ba isi-search? Sabi niya, Kunyari, pero alam naman na. magkaiba kasi daw yung sa TV tsaka sa cellphone. Isa lang nga lang yun. Okay, dahil dyan tayo ay mag-partner check. Okay? I-rate ninyo ang husay ng bawat isa. 1 ang pinakamababa at 10 ang pinakamataas. Ito na. Number 1, romansa.
Romansa? Para sa'yo, 1 to 10 si Tonet. Parang mga thrill lang eh. Bakit? Wala kaming mga ganun eh. Anong Yung wala? mga romansa na ano. Meron. Hindi ba kayo naglalaplapan? Wala bang ano? Hawak Hindi, titi. meron. Ay, Oh, romansa yun eh. Romansa ba yung ganun? oo, yung mga hawak-hawak na mga ganyan. Oo, caressing yan. Mga parang ano yan eh. Cuddle-cuddle na mga hawak-hawak. Tangin na ano ba si hawak titi? Normal na bagay lang ba? Kaya nga. Oo, romansa yun. Oh, 3. Oh, Mga tataas. mga 5 five siguro. Oh, tumaas na ng 5. Five. Ano pa? Ipaglaban mo. Ano pa? Ayun lang eh. Ayun lang, 5. Oh, ikaw. Okay ba? Wawa. Oh, ikaw. 1. Oh, tiga mo, mas mababa ka Mas pala. malala ka pa nga sa akin. Oh, bakit naman walang romansa ni ano? Di ba nga sabi ko sa'yo, mami, pasok agad siya? Hindi, wala akong ganun. Wala akong mga ganun-ganun. O kaya ano, pinapalo niya puwet ko, ang sakit-sakit. Ay, yun yung 1. Yung palo Oo. po. Hindi ka natutuwa. Ako gusto kong pinapalo yung puwet ko eh. Ang sakit kaya, Hindi, mami. minsan batok yun. Bakit naman? Kasi baka naman sobrang sakit naman ng palo mong ganun. Hindi. Yung Lalo na ganyan minsan lang. pag nanggigigil talaga ako. Nanganakal pa siya. Hindi, oo, totoo. Talagang Sasakalin. pagka sinasakal ko talaga siya na. Parang mamamatay tayo na. nakakain O kasi may mga ganung tao na gusto nagsasakitan sila eh, di ba? O. Ginaganon ko pa yung ulo niyan pagka Oo, nakatuwad yan. nananabunot eh yung extension ko. Ano Ay, na nga eh. Wala na nga akong bukas na nanabunot pa. Kaya 1. Ang sakit to sa hair extension pag ginaron yung Oo, ganun ako. Okay. Sige, dahil dyan sa ating next foreplay. Ano Ito yun, na yung ma'am? mga tsupaan, kain dede, kain pepe, ano. Mga 5 lang din siguro. Bakit 5? Eh, hindi niya naman ako ginaganon na masyado. Yung O, s- yung kinuchupa. Oo. Saan nagaling yung another 5 na rate mo sa kanya? Ano na, kan total na. Ah, okay. Foreplay pa nga lang eh. Oh, ikaw. Tirang-tira to. Okay, ikaw. Oh, sa foreplay. 2. Bakit? Kasi nga, hindi ba mami, ayoko ngayong kain. Ayaw yung talaga. Gusto talaga sex talaga kaagad. Doon talaga sila nasanay. Gusto talaga niyang pasok agad. Pasok agad, ikaw ngayon pasok agad, kaya nagkabukol ako eh. Kasi sinisi mo pa ako sa sa bukol mo. Okay! Sa penetration. Yung kumakarat o nagkakarat. Ayan, 11. Ay, 11. Magaling diba- siyang umano. Kasi nga sabi mo, mami, dancer, di ba, payat? Oo. O, bilis gumano, no? Parang Oo. kabayo eh. Para ka palang kabayo eh. O, Oh. ano ako? Siya. Ganon din. 11. 10 siguro. 10. Okay. Bakit? Perfect. Hindi, magaling din umibabaw yan si Antoinette. Naktaputa naman talaga. Sa sobrang galing umibabaw niyan, ako tapos na siya, hindi pa. Kaya talagang, nabilisan mo ba ako? So, ibig sabihin nilalabas ka kapag umbawa si Stonet? Oo. Ang bilis Mas eh, mabilis kahit saan, ako. mami. Mas mabilis Ah, ako. pag umbabaw. Pagka umibabaw si Antoinette. Okay. Kasi Pares yung kayo. ano niyan, yung gumaganon Oo, yung oo. ano yan eh. Anong gumagan? Ano yan? Bite. Ay, may ginagawa yung puwet. Gumaganon-ganon. Ay, kakaiba pala talaga si Tonet. Gumigiling-giling. Oo, lodi ko to eh. Gumigiling ka wala eh. Okay. Siya kadalasan nag-aaya ng mga ganon. Tara, doon tayo sa upuan. Ay, Siyempre, tulad ng isang gabi hindi, sa- nahirapan na ako. Kasi di ba, mami, ang posisyon na yung namin, dati talaga, sa ibabaw siya. Or kaya ako. Pero dahil malaki siyan mo ngayon, doon tayo sa upuan, doon tayo sa ganon. Oo, siya So, nag-aaya ng ganon. ang Isang beses lang yun. Oo na, sige na. Kasi nahihirapan na ako, tapos may Oh, bukol mamaya, pa huwag ka ako. mag-aaya doon Di sa ba, upuan, mami, ah. may bukol pa ako, tapos... Okay! Next is edging or napapatagal ba ang pagkapalabas? Hindi, mabilis talaga ako eh. ako nga magre-rate sa'yo, i-rate Oh, mo sige, ako. sige, rate mo siya, rate mo siya. Rate ko si Antoinette yung yung... Oh, matagal na paglalabas. Oo. Ang 10 siguro yan. Kasi sobrang tagal talaga. Sobrang tagal Lalo talaga. pag nakainom, no? Oo, yan na. Pukin ang ina, bad trip ako. Buti napasok mo yung inom. Siya lasing. Tapos pag uwi niya, gusto niya titirahin ko siya. Tapos minsan pagka ayaw ko iibabaw yan na putang ina, ayun nga, tirik na yung mata ko. Siya hindi pa lalabasan. Bugbog na ako. Hindi ba kayo buti walang bali yung burat mo ngayon. Ano? Wala naman. Nagkaano nga lang nung nakaraan, parang may pasa. Ay. Oo. Tapos sinisin niya yung bukol ko, mami. Ano, Jolene ba yun? Tangina na ito eh. Kaya nga sabi ko, huwag ka nang dumikit-dikit sa akin. Okay, so ikaw naman. 1 lang din. Ang bilis eh, di ba? Totoo talaga, sobrang bilis niya talaga, mami. Sobrang Lalo na pag bilis. nakaibabaw si Antoinette. Oo. Kahit Kaya- ang bilis niya eh. Di, tsaka sobrang sarap na sarap talaga ako kay Antoinette. Yes! Naman! Tundong talaga. Lodi ko talaga kita eh. Okay. Sa climax or damo na nilalabas? Yung pag nilalabasan, ganun. Hindi ko pa na kasi na si Antoinette eh, yung ang tawag doon,
Katas-katas kasi nakikita ko sa kanya. Katas ba? Hindi, parang tingin mo na pag nilalabasan siya, ano lang tingin mo sa kanya pag nilalabasan siya? Masaya. Oh. Masaya siya, talagang parang buhay na buhay. Parang yung loob piyesta, niya. ganun? Pero kapag Ng hindi barangay? siya, kapag di siya lalabasan, galit na galit sa Ay, akin yan. dragon. Tangina mo, ikaw na naman. Ganun siya. Hindi So, nga kasi nga mami, ang problema ko nga talaga, agad pasok siya, tapos ang sakit-sakit. Uy, tapos na tayo ng kanina pa yan. Ayun nga rin Nakakatawa dun, na. papunta na yun dun sa dami ng paglabas eh. So, kunyari, nilabasan na si Wamos, ako mawawalan na ako ng gana kasi ang sakit na nga. Tapos pag natutuyo nga. So, pag nilalabasan ka ba, sa kanya, satisfy ka pa naman, basta labasan ka lang din. So, yun nga lang, masakit na siya sa una, pero nakakatapos naman ba kayo parehas ang Parehas sama? kami, nagsasabay kami. Minsan gagano, Mal, ano mo, Sila nakakainis. sabi niya, sumabay ka na sa akin. Ganun pa pala. Pero pag Tapos nilalabasan ako naman. siya, 5. Baba mag-rate na itong height. 5 siya dun nga mami kasi ang bilis niya nga. okay. So, hindi yung dami ng nilalabas niya. Ay, yung dami. Ayun nga, 5. Kasi minsan malalaman mo kapag nag-ano siya sa CR, onti lang. So parang tinatakal ata nito na dyan o kinikilo Nakikita niya ko eh, o ginagano niya at nakikita ko, ang ina ma'am. nilabas ito sa CR. Pag madami, ibig sabihin hindi siya nag-ano nun sa CR. Kaya nga sabi ko sa kanya, matagal kami wag magkeme para pagka Madami Ikaw na lang lang naman yung laging nag-ano eh. Nag-ano, ikaw Doon lang ka naman na, lagi nagkakaya dyan sa akin eh. Oo. Ito. O baka mag-away pa. Alam nyo guys, napaka-importante na may ganito tayo. You know why? Kasi sa isang relasyon, hindi naman talaga tayo nagkakaroon ng pagkakataon ng, uy, rate mo nga ako. Ikaw ang tingin mo sa akin, di ba? So ngayon nagkakaroon tayo ng chance na mag-rate ng bawat isa. Mababa pala yung rate namin sa isa't isa. Pero magka 5 years sila, di ba? Siguro totoo talaga yun, the more you hate, the more you love. Parang doon tayo sa part na yun, na? Yung matandang kasabihan na yun. Pero, anong masasabi niyo sa bawat isa na nirate niyo yung bawat isa? Ngayon nalaman niyo ang rating niyo sa bawat isa. Hindi ako, wala akong pakialam sa rate. Anong pakialam? Ako gusto ko na talaga, mami, yung sinabi mo yung advice mo. Na ano? Ng papadulas. Alam mo, wala din naman masama kung gagamit kayo ng lubricant. Hindi naman yun makakabawas sa pagkalalaki mo o sa pagkababae mo. Actually, makakatulong pa nga yun na siguro mas maging smooth din yung para hindi na siya masaktan. Tsaka di na Diba? magkaroon ng bukol. Oo, para wala Ba't din si titi ko, hoy? Hindi, yung siguro yung dulas natin, di ba? Kasi minsan kasi, ang pepe ng babae, mas hindi yan mawawet kapag stress. Masahihin mo muna yung pepe. Ganun naman. Pero pag nasa stress kasi pepe, nasasaktan, the more na gaganon yan the more na hindi siya mawawet. Kailangan kasi medyo relax siya. Since wala na tayo sa number 1 na kaya mong i-foreplay at romansahin ng 20 minutes kasi gusto yung sex agad. Kasi may ganun kami na jowa sex agad, sex agad. Lalo na pag tumatagal ang relasyon, ito aminin natin, medyo nagiging tamad tayo sa sex, di ba? So parang nakasanayan na, familiarity, ganito na yung posisyon natin, alam na natin yan. Same. So sa ngayon talaga, para hindi siya masaktan at maging okay kayo, para hindi nyo na pag-awayan, try nyo lang naman, kahit isang beses lang. Marami naman nabibili sa mga convenience store na mura lang din naman. Huwag nyo nang bibilin yung pula, please. Ano Huwag pula? kayo mag-spicy. Putang ina. Spice. Oh, Huwag nyo gagawin yun kasi tang ina. May mga spicy? Yes, may mga flavors kasi yan, may mentholated, may ganito, ganyan. Depende sa amoy ko anong gusto nyo. Meron naman na normal lang, walang kailangan na amoy. So kami, ganun kami. Pero one time nagkamali si Vince ng bili. Kinuha yung pula. Putang ina, nilagay. Pagka kaya may ganun, alam nyo nangyari. Tang ina, nakaibabaw ko. Ay! Ganun lang kami parehas kasi sobrang init. Parang may sili. Kasi spicy? Spicy nga. May mga, sabi ko, hindi ka ba nagtaka? Yung picture, may mga sili-sili. May ganun pala Sobrang talaga. hot talaga na, parang binudburan mo ng sila yung pepe mo. Hugas talaga kami sa CR. Puta. Parang nasusunog yung titi niya. Nasusunog din yung pepe ko. On fire talaga. So ngayon, takbo kami ng CR. Anong nangyari? Hugas kami. Tapos nagkatingin na kami ng putang natawa na lang din kami. Sa putang ina mo. Noong una, bad trip It's after hindi na natuloy. Hindi na kami nag-chemic kasi nawala kami ng gana. Tulog kami. Tulog na lang kami. Pero ang happy talaga. Ine-electric pa lang talaga namin yung mga ari namin. Sinubukan talaga ni Tito. Spicy flavor. Akala niya kasi strawberry kasi pula. May Yung pala strawberry. spicy. May Dami mga pala. sili-sili na nga doon parang apoy ba? Hindi ba sili? Kasi akala ko sa strawberry na strawberry. Oo. Hindi pala, mali ako sa sili. Ano pala, apoy pala siya na pa ganyan. Play. Tapos yung play umaapoy. Wala pa ako idea. Pagsalpa ka. Aray, gagano kami. Teka, parang ano pa kami. Nagugutan kami ganun. Takbo kami CR Siya hugas siya Ako sa loob ako Kinakaw ko. Kami okay kami sa labas Kayo sa labas na, mahugasan agad, di ba? Kaya, ingat lang din kayo sa mga mabibili nyo baka mamaya. In-advise ko na, para wag din. Pero kasi, alam mo, may mga tao kasi na gusto pala nila yon.
Spicy? Sobrang gusto niya yung mga hot, spicy. Kasi Hindi kasi para... pampainit ata kasi sa katawan din yun eh. Kasi alam mo naman tayo, di ba, pagka nag-iinit tayo sa isang sitwasyon talaga, parang gusto na magkeme, gano'n, di ba? Pero pag napapaso yung ano mo, gano'n. Siguro, hindi ko alam kung napadami ba tayo ng lagay o talagang hindi lang talaga namin niya siya trip. Pero siguro ano lang din siguro. Sakit sa ulo ng titi nun. Sakit dun, tangina. Pero yung mga tao kasi gusto ganun, di ba? Di ba? Yung sobrang, kumaga sa mentholated, sobrang ano. Lamig na. Oo, di ba? Parang sa efficacy, di ba may green, tapos So, may, may mga ganun-ganun kasi, di ba? Like, super hard siya talaga. So, may mga flavor. oo, try nyo lang din. Malay nyo lang, di ba? Makatulong. Message nyo ako, Mami, Onit, tangina, okay nga. Okay to. Pero ano ang pinaka gusto mong narinig sa partner mo kapag nag-sex kayo? Ayun nga, yung umuungol siya. Paano Ano ba yung nga eh? ungol ni ano? Mahal niya mo pa. Bilisan mo pa. Ay, sumabay ka na sa akin na. Ba't parang na-aksidente naman si Tunay? Ba't parang parang naipit ng trend? O, ikaw? Hindi, ganun siya. Yung sa'yo, hindi kasi siya maingay, mami. Wala siyang emosyon. Hindi, may sinasabi ako palagi sa'yo, Mal. Oo, sinasabi niya, ang sarap ng poke mo. Poke talaga. Hindi, Kahit may bukol. May sinasabi ako sa kanya na Hindi, may sinasabi ako. Ayun lagi yun! Hindi, bukod doon yung sabi, di ba pagka umuungol ka, sinasabi ko sa'yo, lakasan mo pa. Oo, gusto niya parang maingay ako. gusto ko Ayoko maingay. maingay. Baka marinig kami ng mga Ng tao sa bahay. paligid. So, ito pala yung, kaya pala friend kami ito. Ngayon ko na na-realize Wam. Si Puking may tahi at si Puking may bukol. Yes! So, kailangan talaga, may kakaiba sa Puking mo. Kaya pala close kami nito, Nate. Kasi nga may something. Gawa na ng kanta sa Antoinette Poking. Gago. Puking may tahi, Puking may bukol. Ganon. Tunet. Ang ina mo. Lika dito. Ay, nako. Tonet. So, yung palalakasan mo pa, yun yung sinasabi niya. Yun ba yun? Kasi minsan kasi parang doon ka na nakaka-hard ka pag or lalabasan ka pag yung naririnig mo, di ba? Kasi, natutuwa pa siya, napapamahon pa siya, napapalakas siya, nasasarapan siya, di ba? Ito naman, last question na natin. For Wamos and Tonet, kailangan sabay kayo, What is the best position? In 3, 2, 1. Nakahiga. Alam. Ay? Kasi siya, favorite niya kasi nakahiga talaga. Oo. Ako kasi favorite ko talaga, nakatuwad talaga siya. Kasi Parang yung, nagbago alam mo yung favorite mo bigla. Hindi, yun talaga eh. Yung puwit niya, alam mo yun. Yung puwit. Pero ayun kasi yung nakaraan sabi niya nakahiga. Ay, sabi ko naman dog style. Tapos nga yung nakaraan nakahiga siya. siya. Hindi, nakahiga. Ay, oo, tama na kasi sinabi ko Magkaiba tayo. Tapos ngayon, hindi kami nag-meet. Akala ko nakahiga na lang. Alam mo, sa totoo lang, naniniwala na siguro talaga ako na kaya nakakabuto si Tonet at saka si Wamos ng mga babies. Kasi di ba sinasabi nila, masarap talaga ang sex after away. Lagi nag-aaway itong dalawang to. Kaya siguro talagang sarap na sarap talaga sila. Okay, ngayon na marami nang nakakatanggap ng relasyon nyo, ano mga payo nyo sa mga taong nakakaranas din ng paghuhusga sa relasyon nila? Kasi sobrang buong Pilipinas. Siguro, Buong mundo. wag nyo na lang sigurong pansinin kung halimbawa yung jowa nyo, pangit, yung jowa nyo, ganito yung jowa nyo, ganyan ang muka, walang katulad. Basta mahal nyo yung isang tao, panatiliin nyo lang sa sarili nyo, at saka paniwalaan nyo lang sa sarili nyo na kung gano'n nyo kamahal yung taong yun. Magtiwala ka sa pagmamahal mo. Ganon. Magtiwala ka sa sarili mong pagmamahal. Kasi ako, ganun ginawa ko eh. Hinayaan ko lang din Bakit yung mga pangit tao. ba si Tonet? Hindi, ibig sabihin ako, hinayaan ko lang yung sarili ko na ganun-ganunin ako. Kumbaga parang labas-pasok na lang, bahala na sila. Pero alam niyo, pag natanong si Wamos sa personal, ang gwapo ni Wamos, Gwapo yan. Lalo na yung gustong-gusto ko yung look mo yung birthday ni Ni Mitya. Oo. Wow, poke mo ngayon at lagi ganyan buhok mo. Diba? Gusto ko nga sana maging cartoons nung araw. Hanggang ngayon, ganun na ako. Hindi Hirap na kasi magbabago. sakit sa halit nung mag-bleach ka ng ganun, tangina. Oo nga, yung dami nagandaan dun sa Diba? buhok niya. Ikaw. Ako, mami, nung una talaga nagpapadala ako sinasabi ng iba. So, ang payo ko lang, kunyari, kagaya niyan, kasi ang dami talaga dito sa Pilipinas kapag yung isa may itsura, tapos yung isa walang itsura, sabihin nila, pera lang habol. Binabase nila sa physical appearance. Pero para sa akin, tiwala lang talaga kayo sa isa't isa, wag kayo magpapatinag sa ibang tao. Kasi the more na nakita ka nilang, ay, naapektuhan siya sinabi ko. Mas lalo pa Mas silang lalo silang gigilin. magiging trigger. Magti-trigger sa'yo hanggang sa makaka-apekto na sa
relasyon nyo. So, wag na wag yung hahayaan na maapektuhan kayo ng ibang tao. Kasi totoo naman di ba? Ang relasyon nyo, kayong dalawa kayo ang may alam niyan. Kayo dapat nagtitiwala sa bawat isa. Kailangan maniwala kayo o magtiwala din tayo sa pagmamahala ng bawat isa. Yun talaga Kasi totoo lang, bago naman lahat ng tao sa paligid nyo, kayo talaga ang Kasi, parang tulad dati, sinasabi sa amin ng mga tao na puta, di tatagal yan si Antoinette kay Wamos. Lalo na, ganito, ganyan. Pero tignan nyo kahit pa paano, napatunayan namin sa kanila. Di ba? Sa buong Pilipinas, napatunayan namin na, eto pa rin kami ngayon. Simula nung binabash nyo kami, hanggang ngayon, nandito pa rin kami ngayon. Totoo, kasi marami na-expect na maghiwalay kayo. Sobra, mami, hanggang ngayon parang nagko-comment pa rin yung iba. May mga iilan talaga na, Diyos ko, ganito, ganyan. Yung mga, may mga edad. Kaya dapat iba-FB ng matatanda Naka-FB light? Or gano'n ba? FB ng matatanda. Safari. Ganun talaga, kanya-kanya. Yung photo. Oo. Tangina, may pipili ba? Si photo. Si photo sa Safari. Naka-data kasi yun Dahil dyan, oh my gosh, thank you so much, Wamo Antoinette, sa pag-guest dito sa Founders Position. Sa lahat ng mga na-pull natin na stories, na mga At sana may inspiring. Oo, sobrang nakaka-inspire talaga yung story nilang dalawa. Kahit witness ako sa pagmamahal nilang dalawa. Kung alam niyo lang si Tonet po sa totoong buhay, patay na patayan kay Wamos. At si Wamos naman talaga, palaging iniingatan, ayaw niya nasasaktan si Tonet, ayaw niya umiiyak si Tonet. Talagang gusto niya i-protect and mag-provide sa family nila. So guys, sa mga interesado po sa ating mga guests for today, saan po namin kayo mapapanood at makikita? Mapapanood nyo kami sa Soko. Soko na. Uy, sana naman mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Mag-1 million subscriber na kasi ako sa YouTube channel. Gusto ko matupad yung isa sa pangarap ko, makakuha ng play gold button. Ha? Meron tayo. Gold play button. Oh my God, malapit na mag 1 million si Wamos. Oh my gosh, konti na lang. At saka mamimigay ako ng pangako ako sa tao na yung mga regular viewers ko na magbibigay ako ng 100,000 pesos. Oh, di ba? Pag regular viewer ka ni Wamos sa YouTube channel niya, ikaw ay may chance na magkaroon ng 100K. Kapag 1M ka na. Pagka 1M. Diyos ko, sumali kayong lahat. Hindi nyo naman alam, di ba? Sa totoo lang, sa dami na nanalo sa mga pag-giveaway natin, lagi sinasabi, hindi ko po expected sa dami. Totoo yan. Kaya sumali lang kayo na sumali, tsaka abangan nyo yung mga contents na ina-upload nila Wamos sa akin Tonet. Kasi meron content tayo doon, di ba? Nakakatawa yun. Grabe yun. Nakakainis. Ano pa bukod sa YouTube? Syempre. Ayun, sa TikTok, magpi-15 million na din ako doon. Then sa Facebook, road to 9 million na din. And sana magpatuloy na rin yung content ko sa YouTube. Oo, kasi alam niyo ba, hindi talaga nag-YouTube talaga si Wamos pero ngayon gusto niya maging active. Sa YouTube. Oo, sa YouTube, kaya abangan niyo po talaga yan. So si Tonet naman. Ayun guys, follow kayo sa Facebook ko, Antoinette Gale, and kay Meteor. Tsaka sa couple page namin guys, sa Wamonet. Yan, follow na kayo, may mga... Ano ka na ba sa YouTube? Mababa pa lang ako Pero malay mo naman, di ba? Magdi 300 pa lang ako. Kahit na, hindi lahat may 300,000 sa YouTube, pahirapan na. Partida, pinabayaan mo pa yung YouTube mo. Kung inalagaan mo yun, di ba? Kasi mami, yung content na, ang tagal na. Alam nyo guys, abangan nyo kasi soon magiging active din po si Tonet sa YT niya. Buksan nyo na lang yung yung notification bell, di ba? Para alam Nood na nyo. lang muna kayo ng mga ibang mga video dyan, yung mga dati pa. Oo, kasi para mas makilala nyo sila kung ano yung mga pinag-uusapan namin kanina para mas maging relatable. Yes. So, ayun, thank you so much again, Wamonet! Oh my God, alam niyo ba ang pangalawang take namin to kasi yung una talaga namin hindi nag-record. One frame. Oo, pero again, thank you so much, Thank you, guys. Mami. I love you. Thank you so guys. much. Kumain ko ulit kayo ng another. Sana na-record na. Record ba yan? Tangina! Baka pamangatlo pa tayo, ha? Huwag na.